Ako si Maria Santos at sa loob ng 3 buwan na nakalipas, parang bumagsak ang mundo ko. Namatay si Roberto, ang asawa ko, dahil sa sakit sa puso. Ngayon, mag-isa na akong nag-aasikaso sa maliit naming tindahan dito sa Barangay San Isidro. Ang mga araw ay nagiging mas mahirap, lalo na't hindi ko na kaya ang lahat ng gawain mag-isa. Umagang-umaga pa lang, nakaupo na ako sa likod ng counter, tinitingnan ang listahan ng mga utang ng mga kapitbahay. Maraming hindi pa nakakabayad simula noong namatay si Roberto. Hindi naman ako nangangako na magbabayad sila kaagad, pero kailangan kong malaman kung paano ako makakasurvive sa mga susunod na buwan. Ate Maria, may pandesal pa ba? Tanong ni Aling Nena na pumasok sa tindahan. Nakita ko ang pagod sa kanyang mukha. Maaga siyang gumigising para magtinda ng kakanin sa palengke. Meron pa, Aling Nena. 2 piso lang bawat isa, sagot ko habang kumuha ng 5 piraso mula sa Habang binibigay ko ang pandesal, napansin kong medyo kulang ang mga produkto sa mga shelves. Yung mga nakasabit na karne, halos ubos na rin. Kailangan kong mag-restock, pero kulang ang pera. Si Roberto kasi ang gumagawa ng lahat ng accounting at purchasing. Ako, mahirap sa mga ganoong bagay. Paglabas ni Aling Nena, umupo ulit ako sa plastic chair ko. Nakatingin ako sa mga bintana ng tindahan. Pinapanood ang mga taong naglalakad sa kalsada. Mga familiar na mukha. Lahat kilala ko dito sa barangay. Pero ngayon, parang iba na ang pakiramdam ko. Parang hindi ako belong sa mundo na ito ng mga business at pag-asikaso ng tindahan. Excuse me po, naghahanap po kaming trabaho. Napatingin ako sa 2 babaeng nakatayo sa Isa ay nasa kalagitnaan ng edad. Siguro mga 40 taon, maputi. Pero hindi yung kayumanggi na maputi ng mga taga-probinsya. Mas parang, iba ang kulay ng balat niya. Ang kasama niya ay bata pa, mga 17 o 18. Magkamukhang mag-ina. Ano pong klaseng trabaho? Tanong ko habang inilibot ang tingin sa kanila. Malinis ang damit nila, pero napansin kong sobrang payat nila pareho, lalo na yung bata. Parang matagal na silang hindi kumakain ng maayos. Kahit ano po ate, marunong akong magluto, magtinda, maglinis. Si Isabel naman, matalino at masipag din, sagot ng matanda, habang hinawakan ang balikat ng kasama niya. Natuwa ako sa paraan ng pagsasalita niya, respectful at hindi mayabang. Pero may kakaiba sa kanilang tingnan, lalo na yung mata nila, sobrang dilim, parang walang hangganan. At napansin ko ring hindi sila pawis kahit mainit ang panahon. Saan kayo galing? Tanong ko habang naglalakad papunta sa kanila. Sa Mindoro po ate, namatay po kasi yung tatay ni Isabel, kaya naisipan namin na dito na tumira. May kamag-anak po kaming dapat namin makita dito, pero hindi namin sila nahanap, sagot ni Ate Rosario. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Isabel. Hindi siya nagsasalita. Pero ramdam ko ang sakit na dala niya. Parang ako rin noon, nung namatay si Roberto. Yung feeling na wala ng katiyakan sa mundo. Okay lang ba sa inyo ang minimum wage? Hindi ako mayaman. At struggling din ang tindahan, sabi ko habang umupo sa counter. Okay lang po ate. Basta may makakain lang kami araw-araw, sagot ni Rosario with a smile. Pero yung smile niya, hindi umaabot sa mga mata niya. Naisip ko na, siguro swerte ko na. Kailangan ko ng tulong. At dumating sila. Pero may parte sa akin na nag-aalala. Bakit kaya parang hindi ako comfortable sa kanila? Hindi naman sila rude o masama tingnan. Pero may something na hindi ko ma-explain. Magsisimula kayo bukas ng umaga, pero matutulog muna kayo saan? Tanong ko. May maliit na kubo po sa likod ng chapel. Sabi ni Kuya Ben na okay lang daw na doon muna kami tumira. Sagot ni Rosario. Nakilala ko si Kuya Ben. Nagbebenta siya ng isda sa palengke at kilala ko na siya ng mahigit 10 taon. Mabait naman siya at hindi niya gagawin na mag-recommend ng masasamang tao. Sige, bukas mga 6:00 ng umaga, magtuturo muna ako sa inyo ng mga presyo at kung paano ang sistema dito sa tindahan, sabi ko. Paglabas nila, umupo ako sa counter at nag-isip. Parang may nagbago sa atmosphere ng tindahan. Hindi ko alam kung ano, pero parang may dumating na energy. Baka dahil lang sa sobrang pagod ko at stress. Kinabukasan, maaga silang dumating. Nakasuot si Rosario ng simpleng blouse at jeans, habang si Isabel ay naka-t-shirt at mahabang palda. Pareho silang nakatsinelas na mukhang bago pa. Magandang umaga, Ate Maria, bati ni Rosario. Magandang umaga din. Kain na muna kayo ng almusal bago natin simulan ang tutorial, sabi ko habang naglalabas ng mga Tupperware na may laman na kanin at ulam. Pero nakita ko na hindi sila kumain ng marami. Parang hindi sanay sa pagkain o baka hindi lang talaga sila gutom. Weird, kasi kahapon pa sila hindi kumain base sa sinabi nila. Nagsimula ako sa pagtuturo ng mga presyo. Lahat ng produkto may price tag, pero maraming mga regular customers ay hindi na tinitingnan yon. Alam na nila kung magkano ang bawat item. Yung mga customers natin, halos lahat kilala ko na.
Yung mga naka-credit, nakasulat dito sa notebook. Bawat benta, isulat ninyo dito para may record tayo. Explain ko habang pinakita ang notebook. Ate, okay lang po ba na magtanong? Sabi ni Isabel. First time niya mag-speak simula kahapon. Oo naman, Isabel. Ano yun? Yung mga karne po dyan sa ref, fresh pa po ba lahat? Parang may nakita akong medyo matagal na. Tanong niya habang tumitingin sa ref. Nagtaka ako. Kahapon pa yung mga karne at dapat fresh pa. Pero nung tingnan ko, parang may isang morsila na medyo naging dark na ang kulay. At yung mga chicken liver, parang hindi na ganun ka-fresh. Ay, hindi ko napansin. Salamat sa pagkakita mo, Isabel. Tanggalin na natin yung mga hindi na fresh. Sabi ko habang naglalabas ng mga items sa ref. Ate, pwede po ba namin kunin yung mga yon? Tanong ni Rosario. Sayang naman. Pwede pa namin iluto para sa amin. Nagtaka ako. Sino ba ang kakain ng mga expired na karne? Pero baka naman hindi pa talaga masama. At gusto lang nila na hindi masayang. Sige, pero sigurado kayong hindi na masama yon? Oo po ate. Sanay na kami kumain ng mga ganyang pagkain. Mahirap kasi kami dati. Sagot ni Rosario. Throughout the day, natutunan nila ang sistema ng tindahan. Si Rosario ay mabilis matuto at si Isabel naman ay magaling sa pag-compute ng mga presyo. Pero napansin ko na hindi sila umiinom ng maraming tubig at parang hindi sila napapawis kahit init. Mga 3:00 ng hapon, dumating si Mang Tomas na regular customer namin. Naghahanap siya ng mga ingredients para sa adobo. Ate Maria, sino yung mga bago mong kasama? Tanong niya habang kumuha ng soy sauce. Mga bagong empleyado ko, Mang Tomas, si Ate Rosario at si Isabel. Sagot ko. Nakita ko na tinitingnan ni Mang Tomas si Rosario ng matagal. Parang may nakita siyang kakaiba. Pero hindi niya sinabi kung ano. Sige ate, ingat kayo, sabi niya bago umalis. Pagkatapos ng araw, nag-compute kami ng sales. Surprisingly, mas malaki ang naging sale compared sa mga nakaraang araw. Siguro dahil na rin sa tulong nila, Rosario at Isabel. Salamat sa tulong ninyo ngayon, sabi ko habang binibigay ang first day pay nila. Salamat din po Ate Maria. Sana po matagal namin kayong matulungan, sagot ni Rosario. Paglabas nila, umupo ako sa counter at nag-isip. May kakaiba sa kanilang dalawa pero hindi ko ma-point out kung ano. Baka dahil lang sa pagod ko. Pero yung paraan ng pagkakakuha ni Isabel ng mga expired na karne kanina, parang desperado. Hindi ko alam. Pero ang importante, may tulong na ako sa tindahan. At mukhang mabubuti naman sila. Sana lang hindi ako nagkakamali sa desisyon ko. Kinaumagahan, mas maaga pa silang dumating. Si Rosario ay may dalang mga Tupperware na may laman na mga lutong ulam. Ate, nagluto po ako ng mga pagkain na pwedeng ibenta natin. Baka po may mga customers na gusto ng ready-to-eat na ulam, sabi ni Rosario habang binubuksan ang mga Tupperware. Nakita ko ang mga niluto niya, adobo, sinigang at menudo. Pero ang amazing, ang sarap ng amoy. Parang professional chef ang nagluto. Wow, Rosario, saan mo natutuhan magluto ng ganito kasarap? Tanong ko habang tinikman ang adobo. Natutuhan ko lang po sa nanay ko noon. Mahilig po kaming magluto sa family namin, sagot niya. Naisip ko na this could be a good addition sa tindahan. Maraming mga construction workers at mga empleyado sa nearby offices na hindi na umuuwi sa tanghali. Perfect market para sa mga ready-to-eat na meals. Sige, subukan natin. Magkano kaya ang presyo natin? Tanong ko. Siguro po mga 30 piso per serving. Marami po ang portions, suggest ni Rosario. Mga 11:00 ng umaga, nagsimula na ang rush hour. Maraming mga workers na pumunta sa tindahan at surprisingly, maraming nakakita sa mga ulam ni Rosario. Ate, ano yung mga ulam na yan? Tanong ni Kuya Jun, isang foreman sa construction site malapit sa amin. Ay, lutong si Rosario yan. Try mo, masarap, sabi ko habang hinuhugot ang plato. Tikman niya ang adobo at nakita ko ang reaksyon niya. Sobrang sarap. Grabe ate, masarap talaga. Ilan yung serving na to? Tanong niya. 30 piso lang Kuya Jun. Kasama na ang kanin. Sagot ko. Sige, 2 nga. Isa para sa akin, isa para sa kasama ko. Sabi niya habang naglalabas ng pera. Sa loob ng 2 oras, naubos lahat ng niluto ni Rosario. Hindi ako makapaniwala. Ang bilis ng turnover at ang daming customers na hindi ko pa nakikita. Rosario, paano mo nagagawa na masarap yung luto? Tanong ko habang nagka-count ng sales. Secret recipe po ng family namin at passed down from generations. Sagot niya with a mysterious smile. Pwede ba natin gawin to araw-araw? Mukhang magugustuhan talaga ng mga customers. Sabi ko, oo naman po ate. Happy naman po ako na naging successful yung experiment natin. Sagot ni Rosario. Pero napansin ko na si Isabel ay tahimik lang buong araw. Parang hindi comfortable sa mga nangyayari.
Minsan, nakikita ko siyang nakatingin sa mga customers na parang naiinis o natatakot. Isabel, okay ka lang ba? Tanong ko nang maging alone kaming dalawa. Oo po, Ate Maria, medyo pagod lang po, sagot niya. Pero hindi ako convinced. Sa gabi, habang nagsasara na kami ng tindahan, may narinig akong tunog mula sa likod ng building. Parang may mga taong nag-aaway, pero hindi ko makita kung sino. Rosario, narinig mo yon? Tanong ko. Ano po ate? Sagot niya. Pero nakita ko na nagulat siya. Yung tunog sa likod, parang may mga taong nag-aaway. Hindi ko po narinig. Baka po mga dogs lang, sagot niya. Pero ramdam ko na nervous siya. Pagkatapos naming magsara, nagpaalam sila na uuwi na. Pero habang naglalakad sila papunta sa chapel, nakita ko na may sumusunod sa kanila. Isang matandang lalaki na hindi ko kilala. Naka-all black siya at may kakaibang aura. Hindi ko na sinundan ng tingin. Pero may naramdaman akong kaba. Parang may mangyayaring hindi maganda. Sa bahay, hindi ako makatulog. Naisip ko ang mga nangyari sa nakaraang 2 araw. Ang bilis ng improvement ng business namin. Pero may mga weird na bagay na hindi ko ma-explain. Yung paraan ng pagkain nila ng mga expired na karne. Yung lutong sobrang sarap ni Rosario. At yung mysterious na lalaki kanina. Pero sa ibang side, kailangan ko talaga ng tulong. At mukhang na-solve nila yung problema ko sa tindahan. Maybe I'm just overthinking because of stress and grief. Tulog na ako mga 12:00 ng hating gabi. Pero nagising ako sa tunog ng mga aso na nangtatahol. Lahat ng aso sa buong barangay parang kinakausap ang hangin. Tumayo ako at tumingin sa bintana. Nakita ko si Rosario at Isabel na naglalakad sa gitna ng kalsada. Pero hindi normal ang paglakad nila. Parang floating. At ang mga mata nila parang nagniningning sa kadiliman. Naging malamig ang buong katawan ko. Ano ba ang mga yon? Hindi ko na tinuloy ang pagmamasid. Pumikit ako at nagkunwaring tulog. Pero throughout the night, narinig ko ang mga kakaibang tunog. Hindi ko alam kung panaginip lang o totoo. Kinabukasan, normal na naman sila. Pero may naramdaman akong change sa kanila. Parang may tinatago sa akin. Magandang umaga, Ate Maria, bati ni Rosario. Magandang umaga din. Kumusta ang tulog ninyo? Tanong ko habang inaabot ang mga keys ng tindahan. Okay naman po, kayo po, sagot niya. Hindi ako masyado nakatulog. Maraming ingay kagabi, sabi ko habang binabantayan ang reaksyon niya. Nakita ko na naging tense si Rosario at si Isabel naman ay hindi makatingin sa akin. Ganun po ba? Hindi po namin narinig. Mahimbing po ang tulog namin, sagot ni Rosario. Pero alam ko na nagsisinungaling siya kasi nakita ko silang naglalakad sa labas ng mga 2:00 ng madaling araw. Sa buong araw, naging normal naman ang operations. Maraming customers ulit para sa mga lutong ulam ni Rosario. Pero napansin ko na may mga customers na naging regular na hindi ko kilala noon. Mga taong hindi taga dito sa barangay. Ate, sino yung mga customers na hindi ko pa nakikita? Tanong ko kay Rosario. Siguro po mga taga-ibang barangay na narinig yung masarap na luto natin, sagot niya. Pero may napansin akong kakaiba sa mga bagong customer. Pareho silang payat at may mga mata na parang kay Rosario at Isabel. At hindi rin sila masyadong kumakain ng marami. Sa gabi, habang nagsasara na kami, may lumapit na matandang lalaki. Yung nakita ko kagabi na sumusunod sa kanila. Rosario, tawag niya. Nakita ko na naging sobrang takot si Rosario at Isabel. Parang nakakita ng multo. Tito Diego, sagot ni Rosario na halos hindi marinig. Kailangan natin mag-usap. Ngayon, sabi ng lalaki. Ate Maria, mauna na po muna ako. May kailangan lang kaming pag-usapan, sabi ni Rosario habang kinukuha ang bag niya. Sige, pero okay lang ba kayo? Parang hindi kayo comfortable, tanong ko. Okay lang po ate, family matter lang po, sagot niya. Pero sa paraan ng pagsasalita niya, alam ko na hindi okay. May takot sa boses niya na hindi ko narinig noon. Paglabas nila, naiwan akong mag-isa sa tindahan. Pero may naramdaman akong presence sa paligid. Parang may mga taong nakatago sa shadows. Nanunood sa akin. Nagmadali akong magsara at umuwi. Pero habang naglalakad ako sa kalsada, narinig ko ang mga boses mula sa direksyon ng chapel. Hindi mo pwedeng baguhin ang nature mo, Rosario. Kailangan mo kumain ng totoong pagkain, sabi ng matandang lalaki. Ayoko na, Tito Diego. Masaya na ako sa buhay ko ngayon, sagot ni Rosario. At si Isabel? Tingin mo ba okay sa kanya na magpakahirap kayo sa mga artificial na pagkain na yan? Hindi ko na narinig ang sagot ni Rosario. Pero ramdam ko na may malaking problema silang dalawa. At parang connected sa mga kakaibang bagay na napapansin ko. Natulog akong maraming katanungan sa isip. Sino ba talaga sila, Rosario at Isabel? At ano ang totoong pagkain na sinasabi ng matandang lalaki?
Bukas, kailangan kong alamin ang totoo. Kasi parang may danger na papalapit sa amin lahat. Kinabukasan, hindi dumating si Rosario at Isabel sa tamang oras. Mga alas 6:30 na, wala pa rin sila. Nag-alala ako kasi never pa silang na-late simula nang magsimula silang magtrabaho sa akin. Mga alas 7, nakita ko si Isabel na naglalakad papunta sa tindahan. Mag-isa siya at nakita ko na may mga pasa sa braso niya. Parang may nangyaring hindi maganda kagabi. Isabel, nasaan si mama mo? Tanong ko agad nang pumasok siya. Nandun pa po sa chapel, Ate Maria. Hindi po siya nakatulog kagabi. Sagot niya habang hindi makatingin sa akin. Bakit? Ano bang nangyari kagabi? Nakita ko yung mga pasa mo. Sabi ko habang hinahawakan ang braso niya. Umiyak si Isabel. Hindi yung malaking iyak, pero nakita ko ang mga luhang tumutulo sa pisngi niya. Ate, may mga tao pong gusto kayong saktan. Kaya po ayaw ni mama na magpatuloy pa kami dito. Sabi niya habang umuupo sa plastic chair. Sino? Yung matandang lalaki kagabi? Tanong ko. Oo po. Si Tito Diego. Siya po yung boss ng mga taong tulad namin. Sagot niya. Anong ibig mong sabihin na tulad ninyo? Tanong ko. Pero sa loob ko, may idea na ako kung ano. Tumahimik si Isabel ng matagal. Nakita ko na nag-iisip siya kung sasabihin ba niya ang totoo o hindi. Ate Maria, kung sasabihin ko po sa inyo ang totoo, hindi ninyo po ba kami papalayasin? Tanong niya. Depende sa totoo. Pero kung walang masama sa ginagawa ninyo, hindi. Sagot ko. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Kami po ay aswang, Ate Maria. Napatigil ako sa pagkakaupo. Aswang. Yung mga creatures na kwento lang sa mga alamat. Pero habang nakikita ko si Isabel, ramdam ko na nagsasabi siya ng totoo. Pero hindi po kami tulad ng mga aswang na nababalita ninyo. Hindi po kami kumakain ng tao. Kaya nga po kami umalis sa Mindoro kasi ayaw naming makisali sa ginagawa ng mga kapamilya namin. Dagdag niya. Ano bang ginagawa ng mga kapamilya ninyo? Tanong ko. Kahit alam ko na siguro ang sagot. Kumakain po sila ng mga tao, ate. Lalo na yung mga bata. Pero ayaw po naming gawin yon. Kaya tumakas po kami at nagtry kaming mabuhay ng normal. Sagot ni Isabel. Naintindihan ko na ngayon kung bakit nila kinakain yung mga expired na karne. Kung bakit hindi sila masyadong kumakain ng normal na pagkain. Kaya pala ang sarap ng luto ni Rosario. May special na ingredient na hindi ko alam. Anong ginagawa ninyo para makakain? Tanong ko. Yung mga expired na karne po at yung mga dugo ng mga hayop sa palengke. Kumuha po kami ng mga dugo mula sa mga butcher. Tapos niluluto po ni mama para hindi na raw, explain ni Isabel. Kaya pala ang sarap ng luto ng mama mo. May dugo, sabi ko. Oo po. Pero hindi po namin ginagawa yung mga masasamang bagay na ginagawa ng ibang aswang. Gusto po naming maging normal lang, sabi ni Isabel. Nakita ko ang sincerity sa mga mata niya. Kahit na alam kong aswang siya, ramdam ko na hindi niya ako sasaktan. Pero may takot pa rin ako sa hindi ko alam. Bakit ayaw ni Diego na ganito kayo? Tanong ko. Kasi po sabi niya, nagkakaproblema raw yung mga aswang sa buong bansa kasi mas konti na raw yung mga territories namin. Kaya kailangan daw naming maging aggressive para ma-defend yung mga lugar na para sa amin. Sagot ni Isabel. Ibig sabihin, kailangan ninyong bumalik sa dating gawain ninyo. Oo po. Pero ayaw po namin, ate. Masaya na po kami dito. May trabaho po kami. May mga taong naging kaibigan namin. Ayaw po naming bumalik sa dating buhay, sabi ni Isabel habang umuulit ang pag-iyak. Naawa ako sa kanya. Teenager pa lang siya. Pero kailangan niyang mag-decide ng mga bagay na hindi naman niya dapat problema. Parang si Roberto din noon, na na-force na mag-decide ng mga bagay na hindi niya gusto. Saan si mama mo ngayon? Tanong ko. Nandun pa po sa chapel, kasama si Tatay Ernesto. Tinutulungan po niya si mama na maghanap ng paraan para hindi na po kami masundan ni Tito Diego. Sagot niya. Nakilala ko si Tatay Ernesto. Siya yung manghihilot dito sa barangay. Maraming nagsasabi na may special na power siya at alam niya ang mga traditional na paraan para sa protection laban sa mga evil spirits. Pupunta ako sa chapel. Ikaw, magstay ka dito sa tindahan pero huwag kang mag-isa. Tumawag ka kay Kuya Ben. Sabihin mo may emergency. Sabi ko habang kinukuha ang keys ng tindahan. Ate, pero delikado po para sa inyo. Baka po may mga aswang na nandun na. Sabi ni Isabel. Okay lang. Kailangan kong makausap si mama mo. Sagot. Naglakad ako papunta sa chapel. Hindi ganun kalayo. Mga 5 minuto lang. Pero habang naglalakad, ramdam ko na may mga mata na nakatutok sa akin. Parang may mga taong nagmamasid sa bawat hakbang ko. Pagdating ko sa chapel, nakita ko si Rosario at si Tatay Ernesto na nakaupo sa unahan. May mga kandila na nakasindi at may mga herbs na nakakalat sa sahig. Rosario, tawag ko. Napatingin siya sa akin at nakita ko na swollen ang mga mata niya. Mukhang iyak nang iyak siya buong gabi.
Ate Maria, bakit kayo nandito? Delikado po, sabi niya habang tumatayo. Sinabi sa akin ni Isabel ang totoo tungkol sa inyo, sabi ko. Napatigil siya. Nakita ko na nagpanik siya. Ate, sorry po. Hindi po namin intensyon na magsinungaling sa inyo. Pero kailangan po namin ng trabaho at okay lang Rosario. Hindi ako galit. Pero gusto kong maintindihan ang situation. Ano bang talaga ang gusto ni Diego sa inyo? Si Tatay Ernesto ang sumagot. Anak, si Diego ay isang teritorial na aswang. Kontrolado niya ang buong regiyon na ito at gusto niya na lahat ng aswang na nakatira dito ay sumusunod sa kanya, sabi ni Ernesto. Ano naman ang gusto niyang gawin nila? Tanong ko. Mag-recruit ng mga tao para sa kanyang grupo at mag-supply ng mga pagkain para sa mga miyembro niya, sagot ni Tatay Ernesto. Naintindihan ko na. Gusto ni Diego na si Rosario at Isabel ay maging accomplice niya sa pagkuha ng mga tao na kakainin nila. Paano natin sila mapipigilan? Tanong ko. May mga paraan, anak, pero kailangan natin ng tulong ng buong komunidad. Hindi pwedeng dalawa lang kayo ni Rosario ang lalaban, sabi ni Tatay Ernesto. Ate, ayaw ko pong madamay kayo sa problema na pwede naman po kaming umalis na lang, sabi ni Rosario. Hindi, kayo ay parte na ng komunidad namin at hindi namin kayo pababayaan. Nakita ko na naging shocked si Rosario. Parang hindi siya makapaniwala na may taong willing na tulungan sila. Pero ate, delikado po talaga. Si Diego ay may mga kasama na ibang aswang. At may mga taong taga dito rin na nag-work para sa kanya, sabi ni Rosario. Sino? Tanong ko. Si Kuya Ben, sagot niya. Napatigil ako. Si Kuya Ben na nirecommend ko kay Isabel na tumawag kanina. Si Kuya Ben na naging kaibigan ko ng 10 taon. Sigurado ka? Tanong ko. Oo po. Siya po yung nag-report kay Diego na nandito kami. Kaya nga po agad kaming nahanap, sagot ni Rosario. Naramdaman ko ang betrayal. Si Kuya Ben na akala ko ay mabuting tao, spy pala ni Diego. Ibig sabihin, alam nila na nandito kayo sa tindahan? Tanong ko. Oo po. Kaya po kailangan naming umalis kaagad. Baka po kayo ang masaktan, sabi ni Rosario. Hindi. Huwag kayong aalis. May plan tayo, sabi ko habang tumingin kay Tatay Ernesto. Ano pong plan? Tanong ni Rosario. Magtayo tayo ng protection sa tindahan at maghanda tayo para sa conflict na darating, sabi ni Tatay Ernesto. Paano? Tanong ko. Una, kailangan natin ng mga blessed na bagay. Salt, holy water, at mga herbs na nakakahiwalay sa mga aswang. Pangalawa, kailangan natin ng mga tao na willing na tumulong sa atin. Pangatlo, kailangan natin ng strategy para ma-defeat si Diego at ang grupo niya, explain ni Tatay Ernesto. Saan natin makakakuha ng mga blessed na bagay? Tanong ko. Meron ako dito sa chapel, pero kailangan natin ng mas marami at kailangan natin ng mga tao na may malakas na faith, sagot ni Tatay Ernesto. Naisip ko, yung mga regular customers namin, si Mang Tomas, si Aling Nena, at iba pang mga kapitbahay. Pero paano ko sasabihin sa kanila na may mga aswang sa barangay namin? Paano natin sasabihin sa mga tao? Tanong ko. Hindi natin kailangan sabihin ang buong totoo. Pwede nating sabihin na may mga masasamang tao na gusto kayong saktan at kailangan natin ng tulong, suggest ni Tatay Ernesto. Okay? Pero paano natin malalaman kung sino ang pwede nating mapagkakatiwalaan? Tanong ko. Lahat ng tao na regular sa tindahan ninyo at lahat ng tao na kilala ninyo ng matagal. Pero huwag si Kuya Ben, sabi ni Tatay Ernesto. Umuwi ako sa tindahan kasama si Rosario. Si Isabel ay nandun pa rin, pero mag-isa siya. Hindi niya tinawagan si Kuya Ben. Mabuti hindi mo tinawagan si Kuya Ben, sabi ko kay Isabel. Bakit po ate? Tanong niya. Kasi siya yung nagsabi kay Diego na nandito kayo, sagot. Nakita ko na naging shocked si Isabel. Parang hindi siya makapaniwala na may taong ganun. Pero ate, mabait po siya sa amin. Siya pa nga po yung nag-offer na doon kami tumira sa chapel, sabi ni Isabel. Yun nga ang problema. Ginawa niya yon para malaman ni Diego kung nasaan kayo, explain ko. Sa buong araw, naging cautious kami sa lahat ng customers. Lahat ng bago, hindi namin masyado pakikipag-usap. At yung mga regular customers, sinusubukan naming makita kung may kakaiba sa kanila. Mga 3:00 ng hapon, dumating si Mang Tomas. Nakita ko na may kakaiba sa kanya ngayon. Parang mas payat siya at may mga dark circles sa mata niya. Mang Tomas, okay ka lang ba? Mukhang hindi ka nakakatulog. Tanong ko. Ay Ate Maria, maraming weird na nangyayari sa barangay lately. Yung mga aso, hindi nakakatulog sa gabi. Puro tahaol ng tahaol, sagot niya. Bakit naman? Tanong ko, pero alam ko na siguro ang sagot. Hindi ko alam. Pero may mga taong nagsasabi na may mga bagong tao sa barangay na may kakaibang gawain, sabi ni Mang Tomas.
Anong klaseng kakaibang gawain? Tanong ko. Nagsasabi sila na nakakita ng mga taong naglalakad sa gabi na parang hindi normal, parang floating, at may mga mata na nagniningning. Sagot ni Mang Tomas. Nakita ko na naging tense si Rosario. Alam ko na iniisip niya na baka nakita na siya ng mga tao. Mang Tomas, may favor ako sa'yo. Sabi ko. Ano yon ate? Kailangan naming ng tulong. May mga taong gusto kaming saktan at kailangan namin ng mga tao na willing na protektahan ang tindahan. Sabi ko. Sino naman ang gusto kayong saktan? Tanong ni Mang Tomas. Mga tao na hindi taga dito. Mga outsiders na gusto naming paalisin sa trabaho. Sagot ko. Hindi totoo. Pero hindi ko rin pwedeng sabihin ang buong totoo. Okay lang ate. Ano bang kailangan ninyong gawin? Tanong ni Mang Tomas. Mag-organize ng mga tao na pwedeng mag-guard sa tindahan sa gabi. At mag-collect ng mga bagay na pwedeng gamitin para sa protection. Anong klaseng protection? Tanong ni Mang Tomas. Blessed na salt, holy water, at mga herbs. Si Tatay Ernesto ang mag-e-explain sa inyo kung paano. Sagot ko. Sige ate. Kakausapin ko si Aling Nena, si Kuya Dario, at yung iba pang mga kapitbahay. Pero bakit hindi si Kuya Ben? Tanong ni Mang Tom. Kasi siya yung nagbibigay ng information sa mga gusto kaming saktan. Sagot. Talaga? Hindi ko inaasahan yun sa kanya, sabi ni Mang Tom. Kaya nga, pero huwag mo muna siyang confrontin. Baka mag-warn siya sa mga kasama niya, sabi ko. Sa gabi, nag-meeting kami sa tindahan. Dumating si Mang Tomas, si Aling Nena, si Kuya Dario, at iba pang mga kapitbahay. Lahat sila ay willing na tumulong. Ang plan natin ay simple, sabi ni Tatay Ernesto. Magko-coordinate tayo para ma-protect ang tindahan at maghahanda tayo para sa mga possible na acts. Anong klaseng attacks? Tanong ni Aling Nena. Mga tao na darating sa gabi na may masasamang intensyon. Kailangan natin ng mga tao na mag-guard at mga bagay na makakatulong sa proteksyon. Sagot ni Tatay Ernesto. Paano natin malalaman kung sino ang mga masasamang tao? Tanong ni Kuya Dario. Lahat ng hindi kilala at lahat ng may kakaibang kilos. Lalo na yung mga hindi normal na maglakad o yung mga may kakaibang mata. Sagot ni Tatay Ernesto. Nakita ko na nagkatinginan si Rosario at Isabel. Alam ko na naiisip nila na baka sila ang tinutukoy ni Tatay Ernesto. Pero hindi lahat ng kakaiba ay masama. Dagdag ni Tatay Ernesto. Yung mga kaibigan natin na si Rosario at Isabel, kilala na natin sila at nakita natin na mabubuti sila. Kaya sila ay kasama natin sa laban na ito. Nakita ko na naging relieved si Rosario. Parang naging comfortable siya na may mga taong willing na protektahan sila. Ano ang mga gagawin natin? Tanong ni Mang Tomas. Una, mag-spread tayo ng salt sa paligid ng tindahan. Blessed na salt na galing sa chapel. Pangalawa, mag-install tayo ng mga kandila sa mga sulok. Pangatlo, mag-assign tayo ng mga tao na mag-guard sa iba't ibang oras. Explain ni Tatay Ernesto. Paano natin malalaman kung effective ang mga yon? Tanong ni Aling Nena. Makikita natin kung ang mga masasamang tao ay hindi makakalapit sa tindahan. Ang mga blessed na bagay ay nakaka-repel sa mga evil spirits at sa mga taong may masasamang intensyon, sagot ni Tatay Ernesto. Okay, simulan natin, sabi ko. Sa buong gabi, naging busy kami sa pag-set up ng mga protections. Nag-spread kami ng salt sa paligid ng tindahan. Nag-install kami ng mga kandila sa mga sulok. At nag-assign kami ng mga tao na mag-guard sa iba't ibang oras. Si Mang Tomas ay mag-guard mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Si Kuya Dario naman ay mula alas 12 hanggang alas 6 ng umaga. At ako, si Rosario at si Isabel ay magsistay sa tindahan buong gabi. Handa na ba tayong lahat? Tanong ni Tatay Ernesto. Oo, Tatay. Pero paano natin malalaman kung darating na si Diego? Tanong ko. Maririnig natin ang mga aso. Kapag nagsimula silang magtahol ng sabay-sabay, ibig sabihin, may mga aswang na papalapit na, sagot ni Tatay Ernesto. Ano gagawin natin kapag dumating sila? Tanong ni Rosario. Magstay tayo sa loob ng tindahan, huwag tayong lalabas, at gamitin natin ang mga blessed na bagay para sa protection, sagot ni Tatay Ernesto. Mga alas 11 ng gabi, nagsimula ng magtahol ang mga aso. Hindi yung normal na tahol, parang may takot sa mga tunog nila. Nandito na sila, whisper ni Rosario. Nakita ko sa bintana ang mga shadow na gumagalaw sa labas. Mga taong naglalakad na hindi normal, parang floating, at may mga mata na nagniningning sa kadiliman. Rosario, tawag ng boses mula sa labas. Si Diego, alam ko na nandyan ka, hindi mo pwedeng magtago maghabang buhay. Dagdag niya. Nakatayo lang kami sa loob ng tindahan. Nakita ko na nanginginig si Isabel sa takot. Ate Maria, tawag ni Diego, alam ko na nandyan ka rin. Hindi mo pwedeng protektahan ang mga aswang na yan. Kailangan mo silang ibigay sa amin. Hindi, sigaw ko. Sila ay mga empleyado ko.
at hindi ko sila ibibigay sa inyo. Ganun ba? Sabi ni Diego. Hindi mo ba alam kung ano ang pwede naming gawin sa'yo? Nakita ko sa bintana na may mga ibang aswang na kasama ni Diego. Mga 5 tao na lahat ay may kakaibang itsura. Payat, malaking mata, at may mga ugat na kita sa balat. Tatay Ernesto, tawag ko. Nandito ako anak. Gamitin natin ang mga blessed na bagay, sagot ni Tatay Ernesto. Kumuha siya ng holy water at nag-sprinkle sa mga pintuan at bintana. Nakita ko na may mga smoke na lumabas sa mga lugar na natamaan ng holy water. Effective yung protection, sabi ni Tatay Ernesto. Pero hanggang kailan? Tanong ni Rosario. Depende sa lakas ng faith natin, sagot ni Tatay Ernesto. Sa labas, narinig namin ang mga aswang na nag-uusap. Mukhang nagpaplano sila kung paano papasok sa tindahan. Kailangan natin ng backup plan, sabi ko. Ano yun? Tanong ni Isabel. Kapag hindi na effective ang mga protections, kailangan natin ng paraan para ma-defeat si Diego at ang grupo niya, sagot ko. Paano natin sila ma-defeat? Tanong ni Rosario. May isang paraan, sabi ni Tatay Ernesto, pero delikado. Ano yon? Tanong ko. Kailangan natin ng ritual na magbabanish sa kanila, pero kailangan natin ng specific na lugar at kailangan natin ng tulong ng mga aswang na mabubuti, sagot ni Tatay. Ibig sabihin kailangan namin na lumaban kay Diego? Tanong ni Rosario. Oo, kaya lang, kailangan natin ng tamang strategy. Hindi pwedeng head-on na laban lang, sagot ni Tatay Ernesto. Habang nag-uusap kami, narinig namin ang mga hakbang na palapit sa tindahan. Mukhang sinusubukan ng mga aswang na pumasok. Maghanda tayo, sabi ni Tatay Ernesto. Para sa laban, dagdag ko. Alam ko na hindi pa tapos ang gabi at alam ko na mas delikado pa ang mga susunod na araw, pero determined ako na protektahan si Rosario at Isabel dahil sila ay naging parte na ng pamilya at hindi ko hahayaang saktan ng mga aswang na yan ang mga taong Buong gabi naming pinakinggan ang mga tunog sa labas. Hindi sila tumitigil sa pag-ikot sa paligid ng tindahan. Minsan, naririnig namin ang mga boses nila na nag-uusap sa wikang hindi namin maintindihan. Para bang may sarili silang lengguwahe. Rosario, ano yung sinasabi nila? Tanong ko. Planning po sila kung paano papasok dito. Sabi po nila, mag-aantay sila hanggang sa maubos yung protections natin. Sagot ni Rosario habang nakaupo sa sahig. Yakap-yakap si Isabel. Gaano katagal bago maubos? Tanong ko kay Ernesto. Depende sa lakas ng faith natin, pero usually, mga 3 araw lang, sagot niya. Naging tahimik ang lahat. 3 araw. Hindi ko alam kung paano namin matitiis na makikipag-hide ng 3 araw. Mga 3:00 ng madaling biglang tumahimik ang labas. Wala na naming narinig na hakbang o boses. Parang umalis na sila. Umalis na ba sila? Tanong ni. Hindi pa, sagot ni Rosario. Nagtitiis lang sila. Babalik sila bukas. Paano mo nalaman? Tanong ko. Kasi ganyan din ginawa nila sa amin sa Mindoro. Nag-aantay sila, tapos kapag akala mo safe ka na, tsaka sila aatake, explain ni Rosario. Kinabukasan, naging normal naman ang operations ng tindahan. Pero ramdam namin lahat na may tension sa hangin. Yung mga customers, parang may nababahulan din sila na may kakaibang nangyayari. Ate Maria, okay lang ba kayo? Parang stressed kayo. Tanong ni Aling Nena nang bumili siya ng bigas. Okay lang naman, Aling Nena. Medyo maraming problema lang sa negosyo. Sagot ko. Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang ha, sabi niya bago umalis. Napansin ko na simula nung nakaraang gabi, hindi na bumisita si Kuya Ben sa tindahan. Usually, araw-araw siyang dumadaan para bumili ng mga supplies para sa pagbebenta niya ng isda. Pero ngayon, wala. Mukhang iniwasan na tayo ni Kuya Ben, sabi ko kay Rosario. Oo nga po, siguro po alam niya na alam na natin na siya yung spy, sagot niya. Sa tanghali, habang nag-aalmusal kami sa tindahan, may pumasok na batang lalaki. Hindi ko siya kilala, pero mukhang taga-ibang barangay. Ate, may hinahanap akong taong nagtatrabaho dito. Si Isabel, sabi ng bata. Nagtinginan kami lahat. Sino ba ang nakakakilala kay Isabel na hindi namin kilala? Sino ka? Tanong ko sa bata. Si Miguel po. Kaibigan po ni Isabel sa dating eskwelahan nila sa Mindoro. Sagot ng. Pero nakita ko na naging takot si Isabel nang makita ang bata. Hindi po kami kaibigan, sabi ni Isabel na halos hindi marinig. Ay Isabel, bakit mo ko hindi kinikilala? Si Miguel ako, yung laging kasama mo sa recess, sabi ng bata habang lumalpit kay Isabel. Umalis ka, sabi ni Rosario sa bata. May authority sa boses niya na hindi ko narinig dati. Bakit naman Tita Rosario? Miss ko lang si Isabel, sabi ng bata. Pero nakita ko na nagbago ang mata ng bata. Mula sa normal na brown, naging sobrang itim. At yung ngiti niya, parang may mga ngipin na mas mahaba sa normal. Hindi kasi Miguel, sabi ni Isabel, habang tumayo at nagtago sa likod. Nahalata mo,
sabi ng... Tapos biglang nagbago ang boses niya. Naging mas malalim, parang adult. Padala ako ni Tito Diego. Sabi niya, kung hindi kayo susunod, kukunin niya si Isabel by force, sabi ng bata. Sabihin mo kay Diego na hindi namin siya susundin, sagot ni Rosario. Ganun ba? Sabi ng bata. Editing na natin kung hindi kayo susunod. Lumabas ang bat. Pero habang naglalakad siya, nakita ko na nagbago ang posture niya. Hindi na siya naglalakad na parang bata. Parang adult na naging confident. Sino yung bata na yon? Tanong ko. Hindi yun bata at yun ay isang transformed na aswang. Ginagamit nila ang mga anyo ng ibang tao para makalapit sa target nila, explain ni Rosario. Ibig sabihin, pwede nilang maging kung sino pa man. Tanong ko. Oo po. Kaya po kailangan natin mag-ingat sa lahat ng tao na hindi natin kilala ng matagal, sagot ni Rosario. Sa hapon, dumating si Mang Tomas na may dalang mga gamit. Ate Maria, nag-collect ako ng mga blessed na salt at holy water mula sa iba pang mga kapitbahay. Sabi ni Tatay Ernesto, kailangan natin ng mas marami. Sabi ni Mang Tomas. Salamat Mang Tomas, nakatulong talaga kayo, sagot ko. Pero ate, may narinig akong balita. Sabi nila, may mga taong nawawala sa mga katabing barangay, sabi ni Mang Tomas. Anong klaseng taong nawawala? Tanong ko. Pero alam ko na ang sagot. Mga manggagawa sa palay fields. 3 na ang nawawala sa nakaraang 2 araw. Lahat sila ay mga lalaki na mag-isa lang sa buhay, sagot ni Mang Tomas. Nagtinginan kami ni Rosario. Alam naming si Diego at ang grupo niya ang may gawa nun. Mang Tomas, sabihin mo sa mga kapitbahay na huwag na silang lumabas mag-isa sa gabi. Lalo na yung mga lalaking walang kasama, sabi ko. Bakit ate? May alam ba kayong tungkol doon? Tanong ni Mang Tomas. Hindi pa sigurado, pero mas safe kung mag-ingat na lang tayo, sagot ko. Pagkatapos umalis ni Mang Tomas, nag-usap kami ni Rosario tungkol sa next steps. Ate Maria, alam ko na hindi na safe di. Baka kukunin ni Diego yung mga ordinaryong tao para gamitin niya sa amin, sabi ni Rosario. Ano bang pwede nating gawin? Tanong ko. Kailangan natin pumunta sa kanya at harapin natin siya, sagot ni Rosario. Paano? Hindi ba delikado yon? Tanong ko. Delikado nga po, pero mas delikado kung mag-aantay lang tayo na mag-escalate pa yung situation. Baka mas maraming innocent na tao ang masaktan, explain ni Rosario. Ano ang plan mo? Tanong ko. Kakausapin ko si Tatay Ernesto. May alam siya tungkol sa mga ritual na pwedeng gamitin para mabanish si Diego permanently. Pero kailangan namin ng tulong ninyo, sagot ni Rosario. Anong klaseng tulong? Tanong ko. Kailangan namin ng mga taong may malakas na faith at kailangan namin ng specific na lugar para sa ritual, sagot ni Rosario. Sa gabi, nag-meeting ulit kami sa tindahan. Dumating si Tatay Ernesto kasama ang ilang mga kapitbahay. Ang plan natin ay ganito, sabi ni Tatay Ernesto. May ritual tayong gagawin na tinatawag na paglilinis ng espiritu. Ito ay isang ancient na ritual na ginagamit para mabanish ang mga evil spirits permanently. Saan natin gagawin yon? Tanong ni Mang Tomas. Sa sementeryo, dun sa oldest na parte, yung malapit sa malaking puno ng balete, sagot ni Tatay Ernesto. Bakit dun? Tanong ko. Kasi yun ang pinakamalakas na spiritual ground dito sa barangay. At dun din naman nakatira si Diego at ang grupo niya, sagot ni Tatay Ernesto. Nakatira sila sa sementeryo? Tanong ni Aling Nena. Oo, ang mga aswang ay mahilig tumira sa mga lugares na malapit sa mga patay. Kasi dun sila nakakakuha ng energy, explain ni Tatay Ernesto. Ano ang kailangan natin para sa ritual? Tanong ko. Una, kailangan natin ng 7 na kandila na gawa sa pure na beeswax. Pangalawa, kailangan natin ng holy water na blessed ng 3 pari. Pangatlo, kailangan natin ng salt na galing sa Maynila. Pang-apat, kailangan natin ng dugo ng isang willing na aswang, sagot ni Tatay Ernesto. Dugo ng aswang? Tanong ko. Oo, kailangan natin ng dugo ni Rosario o ni Isabel kasi sila ang mga aswang na hindi evil. Kaya pwedeng gamitin ang dugo nila para ma-counter ang evil energy ni Diego, explain ni Tatay Ernesto. Okay lang po sa akin, sabi ni Rosario. Hindi, ako ang magbibigay, sabi ni Isabel. Bakit ikaw? Tanong ni Rosario. Kasi ako yung target ni Diego, kaya dapat ako ang mag-sacrifice, sagot ni Isabel. Nakita ko ang determination sa mga mata ni Isabel. Kahit na bata pa siya, alam niya na kailangan niyang maging brave para sa lahat. Okay. Pero kailangan din natin ng mga taong mag-guard sa paligid habang ginagawa yung ritual kasi sigurado na lalaban si Diego, sabi ni Tatay Ernesto. Gaano karaming tao ang kailangan natin? Tanong ni Mang Tomas. At least 10. Mga 5 tao sa ritual mismo at 5 tao na mag-guard sa paligid, sagot ni Tatay Ernesto. Kailan natin gagawin? Tanong ko. Bukas na gabi. Kasi full moon bukas.
At yun ang pinakamalakas na time para sa ganitong ritual, sagot ni Tatay Ernesto. Paano natin malalaman kung successful yung ritual? Tanong ni Aling Nena. Makikita natin kung nawala na si Diego at ang grupo niya. At magiging peaceful ulit ang buong barangay, sagot ni Tatay Ernesto. Umuwi na ang mga kapitbahay para maghanda. Ako naman, naiwan sa tindahan kasama si Rosario at Isabel. Ate Maria, salamat po sa lahat ng ginagawa ninyo para sa amin, sabi ni Rosario. Wala yon, kayo naman ay mga kaibigan ko na, sagot ko. Pero ate, baka po hindi successful yung ritual. Baka po mas lalo kayong mapakinggan ni Diego, sabi ni Isabel. Hindi mo na yun iniisip. Ang importante, ginagawa natin ang tama, sagot ko. Sa loob ng gabi, nag-prepare kami ng mga kailangan para sa ritual. Nag-collect kami ng mga kandila, holy water at salt. Si Tatay Ernesto naman ay nag-prepare ng mga herbs at mga special na orasyon. Mga 2:00 ng hating gabi, may narinig kaming mga tunog sa labas. Hindi yung normal na mga tunog ng gabi. Parang may mga taong nag-uusap sa malalayong lugar. Nandito na naman sila, sabi ni Rosario. Pero this time, hindi sila lumapit sa tindahan. Parang nag-aantay lang sila sa malalayong lugar. Bakit hindi sila lumapit? Tanong ko. Siguro, alam na nila na may planong ginagawa tayo. Kaya nag-aantay sila kung ano yung susunod nating gagawin, sagot ni Rosario. Ibig sabihin, may spy pa rin sila sa amin? Tanong ko. Possible po. O kaya naman, may nakita silang preparations natin, sagot ni Rosario. Naging alerto kami buong gabi. Hindi kami natulog at nagbantay kami sa mga bintana para makita kung may mga kakaibang activities sa labas. Mga 5:00 ng umaga, tumahimik na ulit ang labas. Pero alam namin na bumalik lang sila sa sementeryo mag-rest. Mamaya na gabi, matatapos na ang lahat. Sana po, sagot ni Isabel. Hindi sana. Matapos, sabi ko, with determination. Kinabukasan, naging busy kami sa final preparations. Lahat ng mga kailangan, na-collect na namin. Lahat ng mga taong tutulong, ready na rin. Pero mga 3:00 ng hapon, may dumating na unexpected visitor, si Kuya Ben. Ate Maria, tawag niya sa labas ng tindahan. Ano ang gusto mo? Tanong ko nang hindi binubuksan ang pintuan. Gusto ko lang makausap si Rosario, sagot niya. Bakit? Tanong ko. May message ako galing kay Diego, sagot niya. Binuksan ko ang pintuan, pero hindi ko siya pinasok sa loob. Ano ang message? Tanong ko. Sabi ni Diego, kung susuko si Rosario at Isabel ngayong gabi, hindi na niya sasaktan ang mga tao dito sa barangay. Pero kung hindi, lahat ng mga taong tumutulong sa kanila ay kakainin niya, sabi ni Kuya Ben. Sabihin mo kay Diego na hindi kami susuko, sagot ko. Ate Maria, isipin mo muna. Maraming innocent na tao ang madadamay, sabi ni Kuya Ben. Alam ko, pero alam ko rin na hindi totoo ang sinasabi ni Diego. Kahit isurrender namin si Rosario at Isabel, hindi pa rin siya titigil sa ginagawa niya, sagot ko. Paano mo nalaman? Tanong ni Kuya Ben. Kasi ganyan ang takbo ng isip ng mga tulad ni Diego. Hindi siya magiging satisfied sa 2 aswang lang. Gusto niya ng mas marami. Sagot, nakita ko na naging uncomfortable si Kuya. Parang hindi niya in-expect na alam ko ang Sige ate, pero pag-isipan mo pa rin, sabi niya bago umalis. Pagkatapos niyang umalis, nag-usap kami ni Rosario. Tama po kayo ate, hindi titigil si Diego kahit isurrender namin ang sarili namin. Ang gusto niya ay kontrolin ang buong region, sabi ni Rosario. Kaya dapat tapusin na natin ang lahat mamaya, sagot ko. Sa gabi, mga 8:00, nagsimula kaming mag-prepare para sa ritual. Lahat ng mga kasama namin, nag-gather na sa tindahan. Ready na ba tayong lahat? Tanong ni Tatay Ernesto. Ready na, sagot namin lahat. Okay, simulan na natin ang lakad papunta sa sementeryo. Pero mag-ingat tayo. Sigurado na bantay tayo ni Diego, sabi ni Tatay Ernesto. Naglakad kami papunta sa sementeryo. 10 kaming lahat. Ako, si Rosario, si Isabel, si Tatay Ernesto, si Mang Thomas, si Aling Nena, si Kuya Dario, at 3 iba pang kapitbahay. Habang naglalakad, ramdam namin na may mga mata na nakatuon sa amin. Pero hindi namin nakita kung sino. Parang may mga shadow na sumusunod sa amin sa malalayong lugar. Pagdating namin sa sementeryo, nakita namin ang sleeping ground ni Diego. May mga tent na nakatayo sa paligid ng malaking puno ng balete at nakita namin ang mga aswang na kasama niya. Lahat sila ay nakagather na, parang naghihintay sa amin. Nandito na kayo, sabi ni Diego habang lumalabas mula sa malaking tent. Nandito kami para tapusin ang lahat, sagot ni Tatay Ernesto. Tapusin? Tanong ni Diego habang tumatawa. Kayo ba ay handang mamatay para sa 2 aswang na yan? Hindi kami mamamatay, kayo ang mawawala, sagot ko. Ang brave ng tindero, sabi ni Diego. Tingnan natin kung kaya mo yan. Biglang naging mahangin,
Yung mga kandila na hawak namin halos mapatay at nakita namin na nagsimula nang lumapit ang mga aswang ni Diego. Simulan na ang ritual, sigaw ni Tatay Ernesto. Ngayon na ang laban, whisper ko. At nagsimula na ang final confrontation namin laban kay Diego at sa grupo niya. Nagsimula si Tatay Ernesto sa pag-chant ng mga Latin words habang naglalabas ng mga blessed na item. Ang mga aswang ni Diego ay hindi makalapit sa circle na ginawa namin gamit ang blessed salt. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, sabi ni Tatay Ernesto habang nag-sprinkle ng holy water sa paligid. Nakita ko na may mga smoke na lumalabas sa mga lugar na natamaan ng holy water. At ang mga aswang ay parang nasasaktan sa tunog ng mga orasyon. Rosario, Isabel, kayo ang magstay sa gitna ng circle. Huwag kayong lalabas kahit ano pa ang mangyari, sabi ni Tatay Ernesto. Pero tatay, paano namin kayo matutulungan? Tanong ni Rosario. Ang pagpresente ninyo dito ay tulong na. Kasi kayo ang living proof na pwedeng maging good ang mga aswang, sagot ni Tatay Ernesto. Si Diego ay nagsimula na ring mag-chant, pero yung chant niya ay sobrang kakaiba. Parang walang kahulugan, pero ramdam mo ang evil energy na lumalabas doon. Kaya mo yan, Tatay Ernesto? Tanong ko habang hawak ko ang isang kandila. Kaya ko, anak, pero kailangan ko ng energy mula sa inyo. Huwag kayong matakot, sagot niya. Pero honestly, natatakot ako. Nakikita ko kung paano nagbabago ang mga mukha ng mga aswang ni Diego. Hindi na sila mukhang tao. Parang mga demons na may mga ngipin na sobrang haba at mga mata na puro it. Ate Maria, tawag ni Isabel. Ano yun? Sagot ko. Salamat po sa lahat. Kahit ano pa ang mangyari dito, hindi ko makakalimutan kung paano ninyo kami tinanggap, sabi ni Isabel habang umiiyak. Huwag ka nang mag-thank you. Hindi pa tapos ang laban, sagot ko. Biglang may lumukob na malaking hangin sa buong sementeryo. Lahat ng mga kandila namin napatay. Naging sobrang dilim at narinig namin ang mga sigaw ng mga aswang ni Diego. Protektahan ang kandila, sigaw ni Tatay Ernest. Si Mang Tomas at si Kuya Dario ay nag-shield gamit ang mga holy water. Nakita ko na effective yung protection kasi hindi makalapit ang mga aswang sa amin. Pero si Diego ay hindi normal na aswang. Nakita ko na pwede siyang mag-transform sa iba't ibang anyo. Minsan, naging malaking ibon siya. Minsan, naging aso. At minsan, parang shadow lang siya na gumagalaw sa hangin. Hindi ordinary na aswang si Diego, sabi ni Rosario. Siya ay alpha ng grupo nila, kaya mas malakas ang powers niya. Paano natin siya matatalo? Tanong ko. Kailangan natin i-complete ang ritual. Pero kailangan natin ng dugo ko, sagot ni Rosario. Hindi ka pwedeng lumabas sa circle, sabi ko. Kailangan ate. Walang ibang paraan, sagot ni Rosario. Lumabas si Rosario sa circle. Agad na lumapit sa kanya si Diego na nakatransform pa rin bilang shadow. Rosario, sa wakas pumayag ka na rin na sumama sa akin, sabi ni Diego. Hindi ako sumama sa iyo. Nandito ako para tapusin ka, sagot ni Rosario. Biglang nagbago ang anyo ni Diego pabalik sa normal na tao. Pero nakita ko na mas laki siya ngayon at mas nakakatakot ang itsura niya. Akala mo ba kayang mo akong tapusin? Isang reformed na aswang na hindi na umiinom ng totoong dugo? Tanong ni Diego habang tumatawa. Hindi ko lang ako. Kasama ko ang mga taong nagtitiwala sa akin, sagot ni Rosario. Lumapit si Rosario kay Tatay Ernesto at nag-offer ng kamay niya. Kumuha ka ng dugo ko, tatay. Pero konti lang, sabi ni Rosario. Kumuha si Tatay Ernesto ng maliit na kutsilyo at ginawa niya ng maliit na hiwa sa kamay ni Rosario. Pumatak ang mga dugo sa blessed salt na nasa gitna ng circle. Biglang naging sobrang liwanag ang buong sementeryo. Parang may malaking spotlight na tumutok sa amin. At narinig namin ang mga sigaw ng mga aswang ni Diego. Ano yon? Tanong ko. Yung dugo ni Rosario ay nag-activate ng spell na magki-cleanse sa buong sementeryo. Explain ni Tatay Ernesto. Nakita ko na nagsimula ng maging weak ang mga aswang ni Diego. Parang nawawala ang powers nila. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ni Diego. Kailangan ko ng mga taong ito para sa survival ng buong race namin. Hindi kailangan ng race ninyo na kumain ng mga tao para mag-survive. Pwede kayong maging tulad ni Rosario at Isabel, sagot ni Tatay. Mga idealistic na tao, hindi ninyo alam ang hirap ng buhay namin, sigaw ni Diego. Alam namin, pero hindi excuse yun para saktan ang mga innocent na tao, sagot ko. Biglang lumapit si Diego sa akin. Sobrang bilis niya, hindi ko nakita kung paano niya ginawa. Nahawakan niya ako sa leeg at naramdaman ko na nawawala ang hininga ko. Kapag pinatay kita, mawawala ang lahat ng protection ninyo, sabi ni Diego. Pero biglang may lumapit na mabilis, si Isabel. Bitawan mo si Ate Maria, sigaw ni Isabel. Nakita ko na nagbago si Isabel. Yung mata niya ay naging sobrang itim
at yung mga ngipin niya ay naging mahaba, para siyang naging full aswang. Ah, si Isabel, sa wakas ginagamit mo na rin ang totoong nature mo, sabi ni Diego. Ginagamit ko lang ito para protektahan ang mga taong mahal ko, sagot ni Isabel. Nakipag-wrestle si Isabel kay Diego. Pareho silang malakas, pero mas experienced si Diego sa pag-fight. Isabel, huwag! Sigaw ni Rosario. Pero hindi nakinig si Isabel. Nakita ko na determined siya na protektahan ako kahit maging dangerous sa kanya. Habang nakikipag-fight si Isabel kay Diego, si Tatay Ernesto ay nag-continue sa ritual. Nakita ko na mas lalong lumiliwanag ang buong sementeryo at mas lalong nawaweweakan ang mga aswang ni Diego. Malapit na tayong matapos, sabi ni Tatay Ernesto. Pero biglang may nangyaring hindi namin in-expect. Si Diego ay nag-summon ng mas maraming aswang. Hindi galing sa grupo niya, pero galing sa iba't ibang parte ng bansa. Tinawag ko ang lahat ng mga aswang sa buong Luzon. Lahat sila ay darating dito para pigilan ang ritual ninyo, sabi ni Diego habang tumatawa. Narinig namin ang mga tunog ng mga sasakyan at motorsiklo na papalapit sa sementeryo. Maraming mga tao na darating na hindi namin kilala. Ilang tao kaya yon? Tanong ni Mang Tomas. Siguro mga 20 o 30, sagot ni Kuya Dario. Hindi natin kaya yon, sabi ni Aling Nena. Pero si Tatay Ernesto ay hindi nagpanik. May backup plan tayo, sabi niya. Ano yon? Tanong ko. Kakailanganin natin ng tulong ng mga spirits ng mga namatay na mabubuting tao dito sa sementeryo, sagot ni Tatay Ernesto. Paano natin sila matawag? Tanong ko. Gamit ang prayers para sa mga kaluluwa nila. At kailangan natin ng personal items ng mga yon, sagot ni Tatay Ernesto. Personal items? Saan natin makakakuha nun? Tanong ni Rosario. Andun sa mga tomb nila. Pero kailangan natin ng mga taong willing na mag-collect, sagot ni Tatay Ernesto. Ako at si Mang Tomas ang pupunta, sabi ko. Ako rin, sabi ni Kuya Dario. Delikado yon. Yung mga bagong dating na aswang ay magiging nasa paligid na ng sementeryo, sabi ni Tatay. Okay lang, kailangan nating gawin, sagot ko. Naghiwalay kami sa 3 grupo. Ako, si Mang Tomas at si Kuya Dario ay pumunta sa mga old tombs para mag-collect ng mga personal. Si Tatay Ernesto, si Rosario at si Isabel ay nagstay sa circle para ipagpatuloy ang ritual. At si Aling Nena at yung 2 iba pang kapitbahay ay nag-guard sa entrance ng sementeryo. Habang naglalakad kami papunta sa mga tombs, narinig namin ang mga tunog ng mga bagong dating na aswang. Marami silang nagsisigawan at ramdam mo ang evil energy na dala nila. Ate Maria, paano natin malalaman kung aling tomb ang mga mabubuti? Tanong ni Mang Tom. Yung mga may mga flowers na fresh pa at yung mga may mga rosary na nakasabit, sagot. Nag-collect kami ng mga rosary, mga larawan, at mga iba pang personal items na nakita namin sa mga Hindi ko alam kung effective yung ginagawa namin, pero trust ko lang kay Tatay Ernesto. Habang bumabalik kami sa circle, nakita namin na nagsimula na ang second wave ng attack. Yung mga bagong dating na aswang ay naging mas aggressive. Hindi na sila nag-aantay. Diretso na silang lumalap. Mabilis! Sigaw ni Tatay Ernesto. Ibigay ninyo sa akin ang mga personal items. Binigay namin ang mga nakuha namin. Si Tatay Ernesto ay nagsimula sa isang bagong chant. Hindi ko maintindihan ang mga words, pero ramdam ko na may powerful na energy na lumalabas. Mga kaluluwa ng mga namatay na mabubuting tao, kailangan namin ng tulong ninyo. Protektahan ninyo ang lugar ninyo laban sa mga evil spirits na ito, sabi ni Tatay Ernesto. Biglang naging malamig ang hangin, pero hindi yung nakakatakot na lamig. Parang peaceful na lamig. Nakita namin na may mga white figures na nagsimula ng lumabas mula sa mga tomb. Hindi nakakataot. Parang mga guardian angels. Nakita ninyo yon? Tanong ni Isabel. Oo, yung mga spirits ng mga mabubuting tao, sagot ni Rosario. Ang mga white figures ay nagsimula sa pag-engganyo sa mga aswang ni Diego. Hindi physical na laban, parang spiritual na battle. Effective yung ritual ninyo, Tatay Ernesto. Sabi ko, hindi pa tapos. Kailangan pa natin i-banish si Diego mismo, sagot ni Tatay Ernesto. Si Diego ay naging mas desperate. Nakita ko na sinusubukan niya na direktang maka-atake sa amin sa circle. Pero yung protection namin ay naging mas malakas dahil sa mga spirits. Rosario, Isabel, sasamahan ninyo ako sa ritual na ito. Kailangan ko ng lakas ninyo, sigaw ni Tatay Ernesto. Lumapit si Rosario at Isabel kay Tatay Ernesto. Hawak-hawak nila ang mga kamay niya. Mga aswang na naging mabuti, tanggapin ninyo ang blessings ng Diyos at gamitin ninyo ang powers ninyo para sa kabutihan, sabi ni Tatay Ernesto.
Nakita ko na biglang naging liwanag ang katawan ni Rosario at Isabel. Hindi nakakabulag na liwan, parang gentle na glow. Ano yung nangyayari sa kanila? Tanong ko. Nire-reclaim nila ang original na nature nila bilang mga spiritual beings. Hindi na sila ordinary na aswang. Sila ay naging mga protector. Explain ni Tatay Ernesto. Si Diego ay naging galit na galit nang makita ang nangyari kay Rosario at Isabel. Hindi ninyo pwedeng baguhin ang nature nila. Sila ay aswang. Dapat silang kumain ng tao. Sigaw ni Diego. Hindi, sagot ni Rosario. Kami ay mga nilalang na may choice. At pinili namin ang mabuti. At pinili namin na protektahan ang mga taong naging family namin, dagdag ni Isabel. Lumapit si Rosario at Isabel kay Diego. Pero this time, hindi sila natatakot. May confidence sila na hindi ko nakita dati. Diego, pwede mo ring piliin ang mabuti. Hindi pa huli ang lahat, sabi ni Rosario. Never, sigaw ni Diego. Ako ay leader ng mga aswang. Hindi ako susuko. Nag-transform si Diego sa pinakamalaking anyo na nakita namin. Parang isang malaking demon na may mga pakpak at mga ngipin na sobrang haba. Last resort na ito, sabi ni Tatay Ernest. Kailangan natin i-combine ang lahat ng energy natin para mabanish siya permanently. Ano ang gagawin namin? Tanong ko. Lahat tayo ay mag-pray. Pero hindi ordinary na prayer. Prayer na naggaling sa puso, na nagsasabi na willing tayo na mag-sacrifice para sa kapakanan ng mga iba. Sagot ni Tatay Ernesto, nagsimula kaming mag-pray. Lahat kami ay nag-concentrate sa isang wish, na matapos na ang reign ni Diego at maging peaceful ulit ang buong region. Nakita ko na nagsimula sa pag-shrink si Diego. Yung malaking demon form niya ay nagiging smaller and smaller. Hindi ko pwedeng tanggapin ito, sigaw ni Diego. Pero walang magagawa si Diego. Yung combined na energy namin ay mas malakas sa evil energy niya. Babalik ako, hindi kayo panalo. Sigaw ni Diego habang nagiging disappear na ang katawan niya. Hindi ka na makakabalik, sabi ni Tatay Ernest. Nibanish ka namin permanently. Naging tahimik ang buong sementeryo. Lahat ng mga aswang ni Diego ay naging unconscious. Yung mga spirits ng mga mabubuting tao ay naging peaceful ulit. Tapos na ba? Tanong ko. Tapos na, sagot ni Tatay Ernest. Ano ang mangyayari sa mga aswang ni Diego? Tanong ni Rosario. Magigising sila. Pero wala na silang evil nature. Magiging normal na tao na sila, sagot ni Tatay Ernesto. At si Kuya Ben? Tanong ko. Magiging normal na rin siya. Yung influence ni Diego sa kanya ay mawawala na, sagot ni Tatay Ernest. Umuwi kaming lahat sa barangay. Pagod, pero masaya. Alam namin na safe na ulit ang lugar namin. Salamat sa lahat, Tatay Ernesto, sabi ko. Walang anuman, anak. Ginawa lang natin ang tama, sagot niya. Sa bahay, nag-usap kami ni Rosario at Isabel tungkol sa mangyayari ngayon. Ano na ang plan ninyo? Tanong ko. Magstay pa rin kami dito, ate. Kung okay lang sa inyo, sagot ni Rosario. Oo naman, kayo ay family ko na, sagot ko. Pero baka may mga tao na matakot sa amin kapag nalaman nila na kami ay aswang, sabi ni Isabel. Hindi, nakita na nila na mabubuti kayo. At nakita din nila na kayo ang tumulong para ma-save ang buong barangay, sagot ko. Salamat po, Ate Maria, sabi ni Isabel habang yakap-yakap ako. Salamat din sa inyo. Dahil sa inyo, natuto akong maging brave, sagot ko. Kinabukasan, bumalik sa normal ang buhay sa barangay. Ang tindahan ay naging mas busy pa kasi maraming tao na curious sa nangyari. At yung mga lutong ulam ni Rosario ay naging famous sa buong region. Ate Maria, ang dami ninyong customers ngayon, sabi ni Aling Nena. Oo nga, maraming tao na gusto makakita kay Rosario at Isabel, sagot ko. Hindi ba kayo natakot na malaman ng mga tao na sila ay aswang? Tanong ni Aling Nena. Hindi. Kasi nakita na ng lahat na hindi sila masama, sagot ko. Pero ang pinaka-important na bagay, naging peace na ulit ang buong barangay. Walang na nawawalang tao at walang na nakakatakot na activities sa gabi. At ang tindahan namin, naging gathering place ng buong komunidad. Lugar kung saan nagkakakilala ang mga tao at nagtutulong-tulong sa isa't isa. Masaya ako na naging successful ang lahat, sabi ni Rosario habang nagluluto siya ng mga ulam para sa customers. Ako rin. At masaya ako na nakita ko na pwedeng maging familia ang mga taong hindi blood-related, sagot ko. Talaga po ba, ate? Tanong ni Isa. Oo, kayo ay anak ko na rin, sagot ko. At sa ganun, natapos ang adventure namin. Hindi perfect ending, pero happy end. Kasi natuto kaming maging brave, natuto kaming mag-trust sa isa't isa, at natuto kaming makipaglaban para sa mga taong mahal namin. Ang tindahan ni Maria ay naging hindi lang business, pero naging simbol ng unity at acceptance sa buong barangay. At si Rosario at Isabel ay naging example na kahit anong nature mo, pwede mo pa ring piliin ang mabuti. Isang buwan na ang nakalipas simula sa nangyari sa sementeryo,
At sobrang laki ng pagbabago sa buong barangay. Hindi lang sa tindahan, pero sa buong komunidad. Unang napansin ko, yung mga tao ay naging mas open sa mga bagong dating na residente. Siguro dahil nakita nila kung paano namin tinanggap si Rosario at Isabel, natutunan din nila na hindi dapat mag-judge basis sa first impression. Ate Maria, marami na naman tayong bagong customers ngayon, sabi ni Isabel, habang nag-aayos ng mga produkto sa shelves. Oo nga, yung mga taga-barangay San Miguel at San Jose ay pumupunta na rin dito para sa mga lutong ulam ni mama mo, sagot ko. Nakita ko na naging confident na si Isabel. Hindi na siya yung shy na teenager na nakita ko noon. Natutunan niya na mag-interact sa mga customers at naging good siya sa business. Ate, may idea ako, sabi ni Rosario habang naglilinis ng counter. Ano yon? Tanong ko. Paano kaya kung mag-expand tayo? Gumawa tayo ng small restaurant sa likod ng tindahan, suggest ni Rosario. Naisip ko ang idea niya. Totoo namang maraming customers na naghahanap ng lugar na pwedeng maupo at kumain. At yung mga lutong ulam ni Rosario ay sobrang popular na sa buong area. Maganda yung idea mo, pero malaking investment yon, sagot ko. Hindi naman po kailangan maging fancy. Simple lang na may mga mesa at upo. At yung mga pagkain, pwede natin i-expand yung variety, explain ni Rosario. Okay, pag-isipan natin, sabi ko. Sa hapon, dumating si Tatay Ernesto sa tindahan. Kumusta na kayo? Tanong niya. Okay naman tatay. Busy lang sa tindahan, sagot ko. Mabuti naman, pero may balita ako na dapat ninyong malaman, sabi ni Tatay Ernesto. Ano yon? Tanong ni Rosario. May mga taong dating galing sa ibang mga barangay na nagtatatanong tungkol sa inyo. Specifically, tungkol kay Rosario at Isabel, sabi ni Tatay Ernesto. Naging alerto kami. Baka may mga relatives ni Diego na gustong mag-revenge. Anong klaseng mga tao? Tanong ko. Hindi masasama. Actually, mga aswang din sila. Pero tulad ninyo, gusto nilang mag-reform, sagot ni Tatay Ernesto. Talaga? Tanong ni Isabel. Oo, sabi nila, narinig nila yung nangyari sa ritual natin sa sementeryo at gustong matuto kung paano maging peaceful na aswang, explain ni Tatay Ernesto. Natuwa ako sa narinig ko. Ibig sabihin, yung ginawa namin ay naging inspirasyon sa iba pang mga aswang na gusto ring mag-change. Nasaan sila ngayon? Tanong ni Rosario. Nandun sa chapel. Naghihintay sila kung pwede ba nilang makausap kayo, sagot ni Tatay Ernesto. Sige, puntahan natin sila, sabi ko. Pumunta kami sa chapel. Nakita namin ang 3 aswang na naghihintay, 2 babae at 1 lalaki. Mukhang mas matanda kay Rosario, pero hindi naman ganun katanda. Magandang hapon, bati ng 1 babae. Magandang hapon din. Kayo yung mga nagtanong tungkol sa amin, tanong ni Rosario. Oo, ako si Luz, siya si Carmen, at siya si Rico, sagot ng babae habang tinuturo ang mga kasama niya. Bakit kayo nandito? Tanong ni Isabel. Gusto namin matuto kung paano maging reformed na aswang tulad ninyo, sagot ni Rico. Galing kami sa Batangas. Doon, may grupo rin kaming tulad ni Diego. Pero nakita namin kung ano ang nangyari sa kanya, kaya naisip namin na mag-change na rin, explain ni Carmen. Paano kayo nakarating dito? Tanong ko. Nagtanong kami sa mga ibang aswang na nakatira sa nearby province. Lahat sila ay nakakaalam sa nangyari sa ritual ninyo. At lahat sila ay naging inspired, sagot ni Lu. Ibig sabihin, marami pang ibang aswang na gustong mag-reform? Tanong ni Rosario. Oo, actually, nagsimula na yung movement sa buong Luzon. Maraming mga aswang na ayaw na sa old ways nila, sagot ni Rico. Nakita ko na naging excited si Rosario at Isabel. Parang nakita nila na hindi sila nag-iisa sa mundo. Ano ang pwede naming gawin para sa inyo? Tanong ni Rosario. Pwede ba kaming matuto sa inyo kung paano mag-survive nang hindi kumakain ng mga tao? Tanong ni Luz. Oo naman. Actually, madali lang yon. Kailangan lang ng patience at determination, sagot ni Rosario. Pwede ba kaming magstay dito sa barangay habang natututo? Tanong ni Carmen. Nag-isip ako. 3 aswang pa. Baka hindi comfortable ang mga kapitbahay. Let me think about it. Pero siguro okay lang. Basta makita ng mga tao na mabubuti kayo, tulad ni Rosario at Isabel, sagot ko. Salamat po, sabi ni Rico. Pero may condition ako, sabi ko. Ano po yon? Tanong ni Luz. Kailangan ninyong mag-work din sa tindahan o sa community. Hindi pwedeng visitors lang kayo. Kailangan ninyong maging contributing members ng barangay. Explain ko. Okay po sa amin yon, sagot ni Carmen. At kailangan din ninyong sumunod sa mga rules na ginawa namin. No hunting sa mga tao, no violence, at transparency sa lahat ng ginagawa ninyo. Dagdag ko. Sang-ayon kami, sabi ni Rico. Nag-usap kami ng matagal tungkol sa mga detail. Napag-usapan namin na magstay muna sila sa chapel kasama si Tatay Ernesto at slowly namin silang i-introduce sa mga kapitbahay. Kinabukasan,
Nag-announce ako sa mga regular customers tungkol sa mga bagong dating. Mga kabarangay, may mga bagong residente tayo. Sila ay mga taong gustong mag-start ng new life dito sa amin. Sana maging welcoming tayo sa kanila tulad ng ginawa natin kay Rosario at Isabel, sabi ko sa mga customers. Ate Maria, taga saan sila? Tanong ni Mang Tomas. Sa Batangas. Mga refugee din sila tulad ni Rosario at Isabel noon, sagot ko. Okay lang, basta mabubuting tao, sabi ni Aling Nena. Salamat sa understanding ninyo, sagot ko. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahan naming na-introduce si Luz, Carmen, at Rico sa community. Si Luz ay naging helper ni Aling Nena sa paggawa ng kakanin. Si Carmen naman ay naging assistant sa local health center at si Rico ay naging helper ni Kuya Dario sa construction. Paano sila sa work? Tanong ko kay Aling Nena. Si Luz ay napakagaling, mabilis matuto at napaka-precise sa mga measurements ng mga ingredients. Sagot ni Aling Nena. Mabuti naman, sabi ko. Pero Ate Maria, may napansin ako. Dagdag ni Aling Nena. Ano yon? Tanong ko. Pare-pareho silang hindi masyadong kumakain ng normal na pagkain tulad ni Rosario at Isabel, sabi ni Aling Nena. Natakot ako. Baka nahalata na niya na mga aswang din sila. Siguro dahil sa hirap ng buhay nila noon, nahirapan silang mag-adjust sa normal na pagkain, sagot ko. Ganun ba? Kawawa naman sila, sabi ni Aling Nena. Mukhang hindi niya nahalata. O baka nahalata niya, pero hindi lang niya sinasabi. Sa gabi, nag-meeting kami sa tindahan. Ako, si Rosario, Isabel, Luz, Carmen, Rico, at si Tatay Ernesto. Kumusta ang first week ninyo? Tanong ko. Okay naman po, Ate Maria. Nakikita namin na mabubuting tao ang mga kapitbahay ninyo, sagot ni Luz. Pero may challenge din kami, sabi ni Carmen. Ano yun? Tanong ni Rosario. Yung pag-control sa sarili namin kapag nakakaamoy kami ng fresh blood. Hindi pa namin fully na master yung self-control, explain ni Carmen. Normal lang yun. Kami ni Isabel, mga 3 buwan din bago namin fully na control yun, sabi ni Rosario. May tips kayo? Tanong ni Rico. Una, huwag kayong magstay sa mga lugar na malapit sa butcher shops o sa mga lugar na may fresh meat. Pangalawa, laging mag-pray o mag-meditate kapag na-feel ninyo yung urge. Pangatlo, makipag-usap sa mga taong close ninyo para ma-distract ang isip ninyo, advice ni Isabel. Salamat sa tips, sabi ni Luz. At saka, huwag ninyong kalimutan na kayo ay may choice. Hindi kayo forced na sundin ang old nature ninyo, dagdag ni Rosario. Pero minsan, nakakapagod din. Lalo na kapag napapansin namin na may mga tao na nagdududa sa amin, sabi ni Rico. Sino? Tanong ko. Si Kuya Ben, sagot ni Rico. Nagtaka ako. Akala ko ba naging normal na ulit si Kuya Ben after ng ritual? Ano bang sinasabi niya? Tanong ni Tatay Ernest. Hindi naman masama, pero parang nag-o-observe siya sa amin. Parang may hinahala siya, explain ni Carmen. Siguro traumatized pa siya sa nangyari, kasi siya din ay na-influence ni Diego noon, sabi ni Tatay Ernest. Baka nga. Pero nakaka-uncomfortable pa rin, sabi ni Lou. Huwag ninyong masyado isipin. Focus lang kayo sa pag-integrate sa community, sabi ko. Sa mga sumunod na linggo, naging stable na ang situation. Si Luz, Carmen, at Rico ay naging full-time members na ng community. At ang tindahan ay naging mas successful. Ate Maria, naisip ko na yung expansion na pinag-usapan natin, sabi ni Rosario. Talaga? Ano ang plan mo? Tanong ko. Gumawa tayo ng small restaurant sa likod ng tindahan. Pero hindi ordinary restaurant, sagot ni Rosario. Ano ibig mong sabihin? Tanong ko. Restaurant para sa mga taong may special dietary needs. Hindi lang para sa mga aswang, pero para sa lahat ng taong may unique na requirements sa pagkain, explain ni Rosario. Interesting. Paano mo naisip yun? Tanong ko. Kasi nakita ko na maraming tao na may iba't ibang dietary restrictions. May mga diabetic, may mga may allergy, at may mga taong gusto ng specific na nutrients. Parang niche market, explain ni Rosario. Maganda yung idea mo, pero paano mo gagawin yung mga special na meals? Tanong ko. Tutulungan ako ni Luz, Carmen at Rico. Lahat kami ay may knowledge sa nutrition dahil sa experience namin bilang mga aswang. Alam namin kung ano ang mga nutrients na needed ng katawan, sagot ni Rosario. At saka, pwede rin natin iserve yung mga traditional na healthy foods ng Pilipina. Yung mga madalas nang nakakalimutan na, pero napaka-nutritious, dagdag ni Isabel. Nag-isip ako ng matagal. Maganda yung concept at baka unique din yun sa buong region. Sige, subukan natin. Pero kailangan natin ng capital, sabi ko. May naipon na ako mula sa salary ko dito sa tindahan at willing din akong mag-invest si Luz, Carmen at Rico, sabi ni Rosario. Okay, simulan natin ang planning, sagot. Sa mga sumunod na buwan, naging busy kami sa construction ng small restaurant sa likod ng tindahan. Ginawa naming simple lang
pero functional. May mga mesa na pwedeng mag-accommodate ng mga 20 customers at isang open kitchen na makikita ng mga customer. Ano ang pangalan natin? Tanong ni Isabel. Paano kung luntiang mesa? Suggest ni Luz. O tahimik na kusina? Dagdag ni Carmen. Maganda yung luntiang mesa. Parang eco-friendly at healthy yung sound. Sabi ko. Okay, luntiang mesa na. Sabi ni Rosario. Nag-soft opening kami. Invitation lang sa mga kapitbahay at mga close friends. Nag-prepare si Rosario ng mga special dishes na healthy pero masarap pa rin. Grabe, ang sarap ng mga luto mo, Rosario, sabi ni Mang Tomas. Ano bang secret mo? Tanong ni Aling Nena. Wala namang secret. Ginagamit ko lang yung mga natural na ingredients at sinisiguro kong balanced yung nutrition ng bawat dish, sagot ni Rosario. Pero may lasa na hindi ko ma-identify. Parang may special ingredient, sabi ni Kuya Da. Natense ako. Baka nahalata niya yung dugo na ginagamit ni Rosario sa cooking. Siguro yung mga herbs na ginagamit ko. Specialty ko kasi yung mga traditional na herbs na hindi madalas gamitin sa modern cooking. Explain ni Rosario. Ganun ba? Sarap talaga, sabi ni Kuya Dario. After ng soft opening, nag-meeting kami para sa feedback. Overall, positive yung response ng mga tao, sabi ko. Oo nga, lahat ay naging satisfied sa lasa at sa quality ng food, dagdag ni Isabel. Pero may napansin ako, sabi ni Rick. Ano yun? Tanong ni Rosario. Si Kuya Ben ay hindi sumama sa soft opening at nakita ko siyang nag-o-observe mula sa malayo, sabi ni Rick. Baka hindi lang siya comfortable sa mga ganitong gatherings, sabi ni Carl. O baka may hinanakit pa rin siya dahil sa nangyari noon, dagdag ni Luz. Kailangan natin siyang kausapin, sabi ko. Kinabukasan, hinanap ko si Kuya Ben sa palengke. Kuya Ben, tawag ko. Ate Maria, kumusta? Sagot niya, pero hindi siya nakatingin sa akin. Okay lang naman. Ikaw, kumusta? Bakit hindi ka dumalo sa opening namin kahapon? Tanong ko. Busy lang. May mga delivery akong kailangan gawin. Sagot niya. Kuya Ben, may problema ba? Parang iba ka na simula nung nangyari yung mga bagay na yon, sabi ko. Tumahimik siya ng matagal. Nakita ko na may gusto siyang sabihin pero hindi niya alam kung paano. Ate Maria, pwede ba tayong mag-usap ng private? Tanong niya. Sige, saan? Sagot ko. Sa may chapel. Mamaya ng hapon, sabi niya. Okay. Makikita kita dun, sagot ko. Sa hapon, pumunta ako sa chapel. Nandun na si Kuya Ben, nakaupo sa unahan. Kuya Ben, ano ang gusto mong pag-usapan? Tanong ko. Ate Maria, alam kong may mga bagay na hindi ko fully na-understand tungkol sa nangyari noon, sabi niya. Anong hindi mo na-understand? Tanong ko. Yung mga bagong tao, si Luz, Carmen, Rico, pareho sila ng behavior kay Rosario at Isabel. At parang may connection sila sa mga nangyari noon, sabi ni Kuya Ben. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Alam kong mga aswang sila, Ate Maria, sabi ni Kuya Ben. Natigil ako. Hindi ko in-expect na direct niya akong sasabihan noon. Kuya Ben, simula ko. Hindi mo na kailangan mag-deny at alam ko, pero hindi ako natatakot sa kanila, putol niya. Hindi ka natatakot? Tanong ko. Hindi. Kasi nakita ko kung paano nila ginagamit yung nature nila para sa mabuti. At nakita ko rin kung paano nila binago ang sarili nila. Explain ni Kuya. Kung alam mo na, bakit ka pa nag-a-avoid sa amin? Tanong ko. Kasi nahihiya ako, ate. Nung time ni Diego, ginagamit niya ako para sa mga masasamang bagay. At ngayon, nakikita ko na may mga aswang na ginagamit yung powers nila para sa kabuti. Nakaka-guilty, explain ni Kuya Ben. Kuya Ben, hindi mo kasalanan yun. Na-influence ka lang, sabi ko. Pero iniisip ko, baka pwede akong maging part ng movement ninyo. Pwede akong maging bridge between ordinary people at reformed aswangs, sabi ni Kuya Ben. Paano mo gagawin yun? Tanong ko. Pwede akong mag-educate sa mga tao na hindi lahat ng aswang ay masama. At pwede rin akong maging support system para sa mga aswang na gusto mag-reform, explain ni Kuya Ben. Naging inspired ako sa sinabi niya. Parang makikita na namin ang bigger picture ng movement na sinisimula namin. Gusto mo bang maging official na part ng grupo namin? Tanong ko. Gusto ko, ate. Parang redemption ko rin yun sa mga ginawa ko noon, sagot ni Kuya Ben. Okay, pero kailangan mo munang makausap si Rosario, Isabel, at yung mga iba. Kailangan nila na komportable din sa'yo, sabi ko. Oo naman, gagawin ko yon, sagot ni Kuya Ben. Sa gabing yon, nag-meeting ulit. Kasama na si Kuya Ben. Kuya Ben, ay may gusto siyang sabihin sa inyong lahat, sabi ko. Una, gusto kong mag-sorry sa lahat ng ginawa ko noon. Alam kong naging instrument ako ni Diego para saktan kayo, sabi ni Kuya Ben. Okay lang yun, Kuya Ben. Na-influence ka lang, sabi ni Rosario. Pangalawa, gusto kong maging part ng movement ninyo. Gusto kong tumulong sa pag-spread ng message na pwedeng maging mabuti ang mga aswang, dagdag ni Kuya Ben. Paano mo gagawin yon?
Tanong ni Isabel. Pwede akong mag-travel sa mga nearby provinces at makipag-usap sa mga aswang communities doon. Pwede kong i-share yung success story ninyo, explain ni Kuya Ben. Maganda yung idea mo, sabi ni Luz. At pwede rin akong mag-establish ng network ng mga reformed aswangs sa buong region, dagdag ni Kuya Ben. Parang regional coordinator, sabi ni Carmen. Oo, ganun nga, sagot ni Kuya Ben. Okay sa amin yun, pero kailangan mo ng support system din. Hindi mo pwedeng gawin mag-isa, sabi ni Rico. Kaya nga gusto ko kayong maging core team ko, sabi ni Kuya Ben. Naging excited kami sa mga possibility. Parang hindi lang local movement ang ginagawa namin, parang regional o baka national pa. Ano ang first step natin? Tanong ko. Mag-document tayo ng lahat ng learnings natin. Gumawa tayo ng manual o guidebook para sa mga aswang na gusto mag-reform, suggest ni Tatay Ernesto. At i-establish natin ang Luntiang Mesa bilang model restaurant para sa sustainable na business ng mga reformed aswangs, dagdag ni Rosario. Tapos, pwede rin tayong mag-organize ng mga workshops o seminars para sa community integration, sabi ni Isabel. Nakita ko na malaking vision na ang naging ng small na problema na nagsimula sa tindahan at proud ako na naging part ako ng ganito. Simulan na natin bukas, sabi ko. Simulan na natin ngayon, sagot ni Rosario. At sa ganun, nagsimula ang mas malaking adventure na hindi na para sa sarili namin lang, pero para sa buong komunidad ng mga aswang na gusto ng peaceful na buhay. 1 taon na ang nakalipas simula nang magsimula ang movement namin at hindi ko in-expect na aabot kami sa ganitong kalaking scale. Ang Luntiang Mesa ay naging flagship restaurant na para sa reformed aswang movement sa buong Luzon. May mga branch na kami sa Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Lahat ng branches ay run ng mga reformed aswangs na natuto sa amin. Ate Maria, dumating na yung report mula sa Pampanga branch, sabi ni Isabel habang binabasa ang mga paper. Ano ang sabi? Tanong ko. Successful yung opening nila. Mga 30 customers agad sa first day at lahat ay satisfied sa quality ng food, sagot ni Isabel. Mabuti naman. Paano naman si Miguel sa Tarlac? Tanong ni Rosario. Si Miguel ay isa sa mga aswang na dumating sa amin mga 6 na buwan na nakalipas. Galing siya sa Tarlac at naging assistant manager niya sa branch doon. According sa last report niya, stable na yung operations. At may mga local government officials na na-interested sa concept nila, sagot ni Isabel. Talaga? Anong klaseng interest? Tanong ko. Gusto daw nilang i-include yung restaurant sa tourism program nila. Parang unique dining experience, explain ni Isabel. Natuwa ako sa narinig ko. Ibig sabihin, hindi lang mga reform aswangs ang nakakakita ng value sa ginagawa namin, pati na rin ang mga normal na tao. Kumusta naman si Kuya Ben sa regional coordination? Tanong ni Rosario. Busy siya sa new batch ng aswangs na gustong mag-join sa movement. Sabi niya, may mga 30 bagong applications sa nakaraang buwan. Sagot, wow, hindi ko in-expect na ganito karaming aswang ang gustong mag-reform. Sabi ni Luz, nakakadating lang galing sa Nueva Ecija branch. Paano naman ang situation dun sa Nueva Ecija? Tanong ni Carmen. Okay naman, si Ana at si Pedro ay nag-handle ng maayos. Pero may challenge sila, sagot ni Luz. Anong challenge? Tanong ni Rico. May old school na aswang leader dun na hindi agree sa movement namin. Hindi siya aggressive tulad ni Diego noon, pero nagsispread siya ng negative propaganda tungkol sa amin, explain ni Luz. Naging concerned ako. Akala ko ba tapos na ang mga ganitong problema after ni Diego? Ano ang sinasabi niya? Tanong ko. Sabi niya, ginagawa daw namin weak ang mga aswang at dahil daw sa movement namin, nawawala na yung natural power namin, sagot ni Luz. Paano naman sumasagot si Ana at Pedro? Tanong ni Rosario. Sinasabi nila na hindi nawawala yung power namin. Ginagamit lang namin yun sa ibang paraan. At mas fulfilling daw yung buhay namin ngayon compare sa dati, explain ni Luz. Tama naman sila. Actually, mas naging malakas pa tayo dahil may purpose na yung buhay natin, sabi ni Isa. Pero paano kung mag-escalate yung situation doon? Tanong ni Carmen. Hindi mo na muna isipin yun. Focus tayo sa mga positive development, sabi ko. Sa hapon, nag-meeting kami sa main office namin sa likod ng original tindahan. Dumating si Tatay Ernesto na may dalang mga documents. Mga anak, may exciting news ako, sabi ni Tatay Ernesto. Ano yun, Tatay? Tanong ni Rosario. May contact ako mula sa Department of Health. Interested sila sa approach natin sa nutrition at sa community health, sabi ni Tatay Ernesto. Talaga? Anong klaseng interest? Tanong ko. Gusto nilang i-study yung nutritional benefits ng mga traditional Filipino ingredients na ginagamit natin. At gusto rin nilang makita kung pwedeng i-replicate yung community integration model natin sa ibang mga areas, explain ni Tatay Ernesto. Ibig sabihin,
pwedeng maging official government program yung ginagawa na. Tanong ni Isa. Possible. Pero kailangan natin mag-careful. Hindi natin pwedeng i-expose yung true nature ninyo sa mga government officials, sabi ni Ernesto. Paano natin gagawin yon? Tanong ni Rico. Simple lang. I-focus natin sa nutritional at community benefits. Hindi na natin babanggitin yung aswang aspect, suggest ni Tatay Ernesto. Pero yun naman talaga yung core ng movement natin, sabi ni Luz. Oo, pero hindi naman kailangan ng lahat na malaman yun. Ang importante, nakakatulong tayo sa mga tao, sabi ni Tatay Ernesto. Nag-agree kami sa strategy ni Tatay Ernesto. At sa mga sumunod na buwan, naging busy kami sa pag-prepare ng mga documents at presentations para sa government meetings. Ate Maria, ready na ba tayo para sa presentation bukas? Tanong ni Rosario. Ready na, pero kinakabahan ako, sagot ko. Bakit? Tanong ni Isabel. Kasi malaking responsibility yon. Kung successful tayo, pwedeng maging national program yung ginagawa natin. Pero kung hindi, baka ma-damage yung reputation namin, explain ko. Hindi mo na isipin yung negative possibility. Isipin mo yung mga taong matutulungan natin kung maging successful tayo, sabi ni Rosario. Kinabukasan, pumunta kami sa Manila para sa presentation. Kasama namin si Tatay Ernesto, si Kuya Ben, at si Dr. Santos, isang nutritionist na na-convince namin na maging consultant namin. Good morning everyone, I'm Maria Santos, founder ng Luntiang Mesa restaurant chain. Simula ko sa presentation. Today, we're here to present our community-based nutrition program that combines traditional Filipino ingredients with modern health principles. Dagdag ko. Nakita ko na interested ang mga government officials sa sinasabi ko, lalo na nung ni-present namin yung data tungkol sa health improvements ng mga communities na naging partner namin. Mrs. Santos, impressive yung results ninyo. Pero paano ninyo na-achieve ang ganitong level ng community engagement? Tanong ng isang official. The key is authenticity and genuine care for the community. Hindi kami nag-impose ng programs. Nag-listen kami sa needs ng mga tao at nag-co-create kami ng solutions with them, sagot ko. At ano naman ang secret sa nutritional quality ng mga recipes ninyo? Tanong ng isa pang official. We use traditional Filipino ingredients that are often overlooked in modern cooking. We also work with local communities to source organic and fresh ingredients, sagot ni Dr. Santo. Interesting. Pwede ba ninyong i-scale up yung program na ito sa national level? Tanong ng lead official. Yes sir. Actually, that's our goal. Gusto namin na ma-establish ang network ng mga community-based nutrition centers sa buong bansa, sagot. After ng presentation, nag-private meeting kami kasama ang officials para sa more detailed discussion. Mrs. Santos, interested kami sa program ninyo. Pero may mga specific requirements kami for national implementation, sabi ng lead official. Ano po yung requirements? Tanong ko. Una, kailangan ninyo ng certified nutritionist sa bawat center. Pangalawa, kailangan ninyo ng standardized training program. Pangatlo, kailangan ninyo ng regular monitoring at evaluation system. Explain ng official. Kaya namin yon, sagot ko. At may budget allocation kami na pwedeng matap ninyo para sa expansion. Dagdag ng Naging shocked kami. Hindi namin in-expect na may funding support na makakakuha ka. Magkano po yung budget allocation? Tanong ni Kuya Ben. Mga 5 milyon para sa initial implementation sa 3 regions, sagot ng official. Hindi ko makapaniwalang narinig ko yun. 5 milyon. Pwede na namin ma-establish ang mga centers sa buong bansa. Salamat po sa opportunity na ito, sabi ko. Walang anuman. Nakikita namin yung potential ng program ninyo na maging game changer sa public health, sagot ng official. Pagbalik namin sa barangay, nag-celebrate kami sa tindahan. Dumating lahat ng mga kapitbahay para makipag-celebrate. Congratulations, Ate Maria, sabi ni Mang Tomas. Salamat sa lahat ninyo. Hindi namin ito na-achieve kung hindi kayo nag-support sa amin, sagot ko. Ano na ang susunod ninyong gagawin? Tanong ni Aling Nena. Mag-e-expand kami sa buong bansa at mag-e-establish kami ng training centers para sa mga taong gustong maging part ng program, explain ni Rosario. Ibig sabihin, mas maraming trabaho dito sa barangay? Tanong ni Kuya Dario. Oo. Kailangan namin ng mga local coordinators, trainers, at support staff, sagot ni Isabel. Sa mga sumunod na buwan, naging busy kami sa implementation ng national program. Nag-establish kami ng training centers sa Metro Manila, Cebu, at Davao. At nag-hire kami ng mga staff na mostly galing sa mga local community. Ate Maria, may report ako mula sa Cebu Center, sabi ni Carmen, na naging regional manager namin doon. Ano ang update? Tanong ko. Successfully na-establish na namin yung partnerships with local government at may mga aswang na rin na nag-approach sa amin na gustong mag-join sa program, sagot ni Carmen. Aswang din? Tanong ni Rosario. Oo, sabi nila,
Narinig nila yung success story natin sa Luzon at gusto nilang matuto kung paano mag-integrate sa normal society, explain ni Carmen. Mabuti naman. Ibig sabihin, hindi limited sa Luzon yung movement natin, sabi ni Isabel. Actually, may contacts na rin kami sa Mindanao. May mga tribal aswangs doon na interested din sa program natin, dagdag ni Rico na naging coordinator namin sa Davao. Wow, national talaga yung reach natin, sabi. Sa gabi, nag-meeting kami sa main office para sa monthly evaluation. Overall, successful yung implementation ng national program, sabi ni Kuya Ben. Oo nga, mas mabilis pa yung growth compare sa initial projections natin, dagdag ni Dr. Santos. Pero may mga challenges pa rin tayo, sabi ni Luz. Ano yung challenges? Tanong ko. May mga traditional aswang leaders sa ibang regions na hindi pa rin agree sa movement natin at may mga local government officials din na skeptical sa program natin, explain ni Luz. Paano natin ma-address yun? Tanong ni Rosario. Continuous education at community engagement. Kailangan natin i-prove na effective yung program natin through results, suggest ni Dr. Santo. At kailangan din natin ng mga success stories na pwedeng i-share sa mga skeptics, dagdag ni Kuya Ben. May mga success stories na ba tayo? Tanong ko. Marami. Actually, may documentary team na gustong mag-cover ng story natin, sabi ni Isabel. Documentary team? Tanong ni Carmen. Oo, galing sila sa isang international media company. Interested sila sa unique approach natin sa community health, explain ni Isabel. Pero paano yung confidentiality ng mga aswang members natin? Tanong ni Rico. Hindi nila kailangan malaman yung aswang aspect. Pwede namin i-focus yung story sa community transformation at sa nutrition program, sagot ni Isabel. Okay, pero kailangan natin maging careful sa messaging, sabi ko. Oo nga, kailangan consistent yung narrative natin, agree ni Tatay Ernesto. 2 taon na ang nakalipas simula sa unang pagdating ni Rosario at Isabel sa tindahan ko at sobrang laki ng nagbago hindi lang sa buhay namin pero sa buhay ng maraming tao sa buong bansa. Ngayon, may mga 20 na kaming community nutrition centers sa buong Pilipinas. May mga 300 reformed aswangs na naging part ng program at may mga 10,000 families na nakabenefit sa nutritional at community health initiatives namin. Ate Maria, nung nag-start tayo, akala mo ba aabot tayo sa ganitong level? Tanong ni Isabel habang nakatingin kami sa wall ng mga awards at recognitions na natanggap namin. Hindi. Akala ko nga, simple lang na business expansion lang yung gagawin natin, sagot ko. Pero masaya ako na ganito yung nangyari kasi nakita namin na pwedeng maging force for good yung mga taong akala ng iba ay purely evil, sabi ni Rosario. At nakita din namin na pwedeng maging successful ang isang business na based sa authentic care para sa community, dagdag ko. Sa gabi, habang nagsasara kami ng original tindahan na naging main office na namin ngayon, may dumating na surprising visitor. Isang matandang babae na hindi namin kilala. Excuse me, si Maria Santos ba kayo? Tanong niya. Oo, sino po kayo? Sagot ko. Ako si Lola Carmen. Galing ako sa Sorsogon. Narinig ko yung tungkol sa program ninyo. Sabi niya. Welcome po. Ano pong maitutulong namin sa inyo? Tanong ni Rosario. Apo ko si Isabel ay aswang din, pero hindi niya pa alam kung paano maging mabuti. Kaya naisip ko na dalhin ko siya dito para matuto, explain ni Lola Carmen. Nakita ko na may kasama siyang teenager na mukhang takot at confused. Isabel, tawag niya sa kasama niya. Nagtaka ako. Pangalawang Isabel na namin. Coincidence lang. Hindi po ako aswang, Lola. Sabi ng anak, alam ko na alam mo na ang Kaya nga tayo nandito, sabi ni Lola Carmen. Lumapit ako sa bata. Nakita ko sa mga mata niya yung same confusion na nakita ko kay Isabel namin noon. Anak, okay lang yon. Hindi masama ang maging aswang basta ginagamit mo sa mabuti, sabi ko. Pero ate, takot ako sa sarili ko. Minsan, may mga urges ako na hindi ko maintindihan, sabi ng bata. Normal lang yon. Lahat ng aswang ay dumaan sa ganyang phase. Pero matututo ka kung paano i-control yon, sabi ni Isabel na. Talaga po? Tanong ng bagong Isabel. Oo, at maging proud ka pa sa nature mo. Kasi ibig sabihin nun, may special na abilities ka na pwedeng gamitin para tumulong sa mga tao, dagdag ni Rosario. Nakita ko na naging interested ang bata. Parang unti-unti niyang na-accept ang sarili niya. Pwede po ba akong magstay dito para matuto? Tanong niya. Oo naman. Actually, may formal training program na kami para sa mga bagong aswangs na gustong mag-integrate sa society. Sagot ko. Salamat po, sabi ni Lola Carmen. Matagal ko na rin hinihintay na may ganitong programa. Gaano katagal na po kayong naghahanap? Tanong ni Kuya Ben. 10 taon na. Simula nung namatay ang mga magulang ni Isabel,
Naging guardian ko siya. Pero hindi ko alam kung paano i-guide yung transformation niya. Explain ni Lola Carmen. Naging solo ninyo ang journey? Tanong ni Tatay Ernesto. Oo, walang community support, walang guidance. Kaya nga natuwa ako nung narinig ko na may mga taong tulad ninyo, sagot ni Lola Carmen. Hindi na kayo mag-iisa ngayon. May mga community na kami sa buong bansa na pwedeng mag-support sa journey ni Isabel, sabi ko. At sa ganon, nag-start ulit ang cycle. Bagong aswang na guided papunta sa path ng kabut. Bagong story na magiging inspiration sa mga susunod na dadating. Habang nakikita ko si Isabel na nag-o-orient sa bagong Isabel, naalala ko yung first day na dumating sila ni Rosario sa tindahan ko. Naalala ko yung takot at uncertainty na naramdaman namin noon. Ngayon, iba na. May confidence na kami. May established na system. At may community na sumusuporta sa mission namin. Ate Maria, tawag ni Rosario. Ano yon? Sagot ko. Salamat sa lahat. Hindi lang sa pagbigay ng trabaho sa amin noon, pero sa pag-believe na pwede kaming maging mabuti, sabi ni Rosario. Salamat din sa inyo. Dahil sa inyo, natutunan ko na ang tunay na family ay hindi limited sa blood relations. At natutunan ko rin na ang tunay na success ay hindi measured sa pera, pero sa mga taong natutulong mo, sagot ko. At salamat sa lahat sa pag-support ninyo sa amin, dagdag ni Isabel. Hindi kayo ang nag-thank, kami. Kasi dahil sa inyo, naging meaningful ang buhay namin, sabi ni Mang Tomas. At naging proud din kami sa community namin kasi kami yung unang barangay na nag-successfully integrate ng mga aswang sa normal society, dagdag ni Aling Nena. Sa gabi, nag-dinner kami lahat sa luntiang mesa. Kasama ang lahat ng original members ng community, yung mga bagong dating na aswangs at yung mga local partners namin. Cheers sa successful na journey natin, sabi ni Kuya Ben habang nagre-raise ng glass. Cheers sa mas marami pang adventures na darating, sagot namin lahat. At habang nakikita ko ang mga masasayang mukha sa paligid ko, natutunan ko na ang tunay na success ay hindi about sa individual achievements. About siya sa community na nabuo mo, sa mga taong naging better dahil sa influence mo, at sa positive impact na naiwan mo sa mundo. Ang tindahan ni Maria ay nagsimula bilang simple grocery store, pero naging symbol siya ng acceptance, ng transformation, at ng hope para sa mga taong akala nila wala ng future. At ako, si Maria Santos, masaya na ako na naging instrument para sa ganitong pagbabago. Hindi man ako hero, pero naging bridge ako para sa mga taong kailangan ng second chance sa buhay. Sa mundo na puno ng fear at prejudice, napatunayan namin na possible ang unity, na possible ang acceptance, at na possible ang pagmamahal sa mga taong iba sa atin. At yun ang tunay na magic ng Luntihan Mesa. Hindi yung special ingredients sa pagkain, pero yung special na love na nilalagay namin sa bawat meal, sa bawat interaction, at sa bawat taong dumarating sa amin na naghahanap ng bagong simula. The end. Pero actually, hindi end. Simula pa lang ito ng mas malaking adventure na naghihintay sa amin. Kung nag-enjoy kayo sa kwentong ito, paki-heart at mag-subscribe para sa mas maraming exciting stories. Share din sa comments anong favorite part ninyo.